Development Officer, Mr. J.M. Serena. Thank you po. Thank you, Sir Nico. Bago natin ituloy, Sir Marvin, yung ano natin, sa tech natin, yung live daw natin sa Zoom, parang medyo ngongo daw yung sound. Makainin na ako yung medyo yung sound daw natin, pakiayos. Ay, sorry po, baka merong ano lang po yun. Pakiayos, sir, yung audio natin. Oo, may nag-chat po kasi, yung audio daw natin, hindi daw masyadong maintindihan. Para at least pag nag-umpisa na tayo, dire-diretso na. Okay? So welcome po sa inyong lahat. I am JM, your Business Development Officer. So nagulat po ako. Last time kasi nung nag-session 1 si Sir George dun sa Launchpad, sabi niya, wancho siya ng wancho. So yun, dami na nagsabi sa akin, Sir Wancho na. May nagbigay sa akin ng kape kanina, may note pa eh. Diba, turbo, Sir Wancho. Ayan. So, yun po, I'm your Business Development Officer. So, yun, ako po ang isa sa unang recruit ng Ascendra. Ako, kasi nung fino-formulate yung Ascendra, si Sir Miko, si Sir George, si Sir Joseph, si Ma'am Ces, parang ako po yung kumumpleto ng first five. Yan. So, nasa po na po ako about Ascendra. And alam niyo po, just to share this to you, para at least aware lang tayo, kasi alam ko, marami naman ang alam yung istorya. Pero ang dami rin po kasi mga bagong mukha ngayon. Alam niyo po, before that time, nakapagtayo na rin po ako ng sariling networking company. So sabi ko sa sarili ko, ayoko na, 2 networking yung tinayo ko. Actually, nung umpisa naman po, ang ganda ng movement, kaya lang dumating yung point na hindi naging successful. Okay? And na-notice ko po na isa talaga sa difference din, yung mga kasama mo. Okay? Kaya very important yung partnership. Ibang klase yung meron kang kasama na talagang, alam niyo yun, yung pang next level. Kaya po nung sinabi sa akin ni Sir Miko, that time, March 31 yun eh, patawid ng April 1. Sabi niya sa akin, Sir Joseph and Sir Jurgen daw, magtatayo ng networking company, magsasama. Sabi ko, pare, saktong-sakto, April 1 ngayon, baka April Fool's Day yan. Diba? So, di pa ako makapaniwala nung una. Okay, but then, totoo nga, and pinakita nila sa akin na appreciate ko yung vision. May kasabihan nga tayo, meron daw ng mga bangaw na pag tumungtong sa kalabaw, kala mo mas malaki na sila sa kalabaw, di ba? Ako okay lang po ako maging bangaw kung ganun mga kalabaw yung tutungtungan natin. Imagine niyo po, bakit napakaganda ng Ascendra? Di ba? Bakit na? Wala na ako halos gagawin dito, sa totoo lang eh. Di ba? Imagine niyo naman, Sir Jurgen, alamat ng network marketing. Di ba? 30 plus years, 2 kumpanya yung hinawakan, 2 lang. Diba? Yung iba nga sa atin, nagtatrabaho, 1 taon, 5 kumpanya agad yung natalunan eh. Oh, si Sir George, 2 lang, diba? 2 kumpanya lang, yung parehas na kumpanya na yun, talagang pumutok. Ibig sabihin may track record. Diba? So, Sir George, alamat ng networking. Sir Joseph, icon. Hindi ka pwedeng networker sa Pilipinas, tapos hindi mo kilalang Joseph Lim, hindi ako maniniwala sa'yo. Diba? Pag-usapang networking sa Pilipinas, Joseph Lim ang isa sa pangalan na talagang bumuo ng landscape ng networking ng Pilipinas. Yung 2 yun pa lang nagsama, sinamahan pa ng Sir Miko. Kita nyo naman, di ba? Naiyak pa nga ako kasi si Sir Miko pa yung nag-introduce sa akin eh. Pero Sir Miko is one of the prodigy talaga. When we say prodigy, parang young superstar ng network marketing. Yung track record niya, iba yung utak niyan. Talagang isa yan sa gumawa, nag-engineer ng mga sabihin na nating nag-sustain ng previous companies natin. So ganyan yung level niya. Diba? Kaya nga si Sir Miko, ang layo agad ng tinalon eh. Imagine mo from VP ng company, kasama nila Sir Jurgen, owner ng company ngayon. Diba? And then, isa sa bumuo talaga ng trust ko sa company. Kasi, syempre po, networkers. Okay? So, sobrang laking advantage sa akin na sumama si Ma'am Ces sa company. Okay? Kasi si Ma'am Ces, siya yung puso ng kumpanya talaga natin. At times, meron kami mga blind spots na hindi kami nakikita, na si Ma'am Ces yun naman ang nakikita niya. And when it comes sa business, so sobrang laking tulong talaga niya. Ito na, hindi na siya nangungungo ngayon, medyo na pipipi na siya ngayon. Pasensya na po kayo, commercial na ulit. Pagandahin na natin yung audio para dire-diretso na. Kulang sa battery. Oo, kulang sa battery. Kulang. Ayun na. Hindi, isa din. Hello. Hello. Wala din. Ayun, okay. Kulang sa lakas ng mic natin. Okay, so yun.
Kaya sabi ko, this is an opportunity na hindi natin pwedeng i-miss. Okay? Kaya po nung sumali ako dito, wala na akong ambag. Di ba? Tumano na lang ako, nag-jump na ako. Bakit? Kasi ito yung mga tao na sigurado ako merong track record na maganda sa network marketing. Okay? And lo and behold, nakakatuwa. Imagine niyo po ang Ascendra. We just launched, di ba? Noong February 8. And look at us. Sabi nga ni Sir Miko, di ba, weeks na rin natin. We are just 1 week. Imagine niyo po, yung 1 week natin, sobrang solid agad natin. The past 7 months that we had, di nga natin napansin na 7 months pala. Okay? Tingnan niyo po ang track record ni Ascendra. This is very important para alam niyo kung ano yung magiging future natin. Number 1, okay? From June, nung nagsimula tayo hanggang December, we have more than 12,000 distributors. Hanggang December lang po yun. Okay, so saan ka makakita? 6 months na operations ng company, 12,000 agad. Okay? And kaya nga po, syempre, alam nyo naman, ang networking, hindi naman pag-join mo, kikita ka kaagad. You may hear some complaints na bakit hindi ako kumikita. Alam nyo po, pag hindi kayo kumikita, hindi kasalanan ng kumpanya. Bakit? Kasi marami namang kumita eh. Kung lahat kayo hindi kumita, okay lang. Ibig sabihin, mali ng company yun. Pero kung merong kumita at merong hindi kumita, ibig sabihin, yung kumita may tamang ginawa. Yung hindi kumita, hindi ko naman sinabing may maling ginawa, baka wala pa siyang ginagawa. Diba? O imagine niyo po, this is based from data. Mula po noong June hanggang December, nakapamigay po tayo ng total of 114 million commissions. So, ganun kalaki na pamigay ng company sa loob ng 6 na buwan. 114 million. Boss, kaya pa ba ng mic natin? Mabibitin kami. So, 114 million yung total na commissions ng kumpanya. So, ang question nun, magkano kaya yung sa'yo dun, di ba? Baka 100 lang. Ibig sabihin, sobrang generous ng plan, sobrang generous ng company. It's just that some of us don't know how to maximize it yet. Hindi lang natin alam kung paano i-maximize. Kaya nga po, we have this session. Ito po yung second session, okay, ng ating CAS, okay? So, this is about yung kay Sir George is the launchpad. So, bago, doon natin agad ipapasok para maintindihan ng networking, malaman nila kung ano yung dapat gawin. And now, the second look. Bakit po second look? Kasi, yung mga prospects nyo, napresentan nyo na yun ng business. Kaya lang, syempre, hindi naman sa unang present natin, alam na agad nila. So we have the second look para mas ipakita sa kanila, mas mahimay sa kanila kung gaano kaganda at kung ano ang dapat gawin sa Ascendra. Okay, bakit po importante ang second look? Why? Why is it important? Kasi alam niyo po, to effectively win the game, you need to know how it is played. Kung gusto mo manalo sa laro, dapat alam mo kung paano siya nilalaro. Kagaya niyan, sa mga kalalakihan natin, mahilig mag-basketball, di ba? O sa basketball, hindi naman importante lang na nakakashoot ka eh. Pwede ba yun nakakashoot ka? Ang problema, tinatakbo mo naman yung bola. Hindi mo naman dinidribble. Nakashoot ka nga, pero natawagan ka ng ability. Counted ba yun? Hindi. Diba? Kasi violation eh. Kaya ang importante, alam natin kung paano nilalaro yung laro para ma-maximize natin. So dito sa second look, ipapakita natin, okay? Kung paano ba ginagawa ang Ascendra. Hello, okay na to? Sana huwag nang maputol to. Okay, so dire-diretso na. Okay, so to effectively win the game, you need parehas lang, yung pinalitan mo pa. Effort ka pa. Paano na mga mic natin? Pakiayos para dire-diretso. Yan, so ngayon dapat alam natin kung paano ginagawa ang Ascendra. And sadly, kasi alam niyo po ang nangyari sa Ascendra, parang all-star tayo dito eh. Alam niyo yung basketball team na all-star, pinagsama-sama yung mga mahuhusay na agad galing sa iba't ibang kumpanya. Ayan, ang dami kong namumukhaan dito na talaga namang pagdating sa networking, talaga may mga napatunayan na. And the challenge is that, nung sinimulan natin yung Ascendra, may kanya-kanya na agad tayong thinking na ito, ganito to, ito, alam ko na yan eh. Diba? So ngayon, okay, before tayo mag-start sa session natin, I want you to unlearn everything. Yung mga alam nyo na before, kalimutan muna natin.
Yung mga nagawa nyo na na-resolve before, kalimutan muna natin. Okay? So, ang kailangan natin gawin, back to zero tayo, unlearn tayo. Para mas maintindihan natin, paano ba talaga trabahuhin ng Ascendra. So, ready na po ba kayo? Yeah! Are you ready? Yeah! Oo. Buti na lang, ready kayo. Yung mic lang natin ang medyo hindi ready talaga eh. So, now, mag-umpisa tayo kung ano ba talaga yung foundation ng compensation plan ni Ascendra. If you will remember, meron po tayong tatlong account. Tama ba? What are the 3 accounts? Essential, expansion, enjoyment. Tandaan nyo yan. Kasi pag hindi nyo alam yan, hindi kayo makaka-withdraw, hindi kayo makaka-encash. Pag in-open nyo yung portal nyo, nasa portal nyo yan. Okay? So yan yung tatlong account. Anyways, di ba? Pag pumunta ka sa Ascendra, magtataka kayo. Alam niyo po, ang mga network marketing company, pag tumayo na yung speaker sa harap, pag in-introduce na, ang ipapakita sa inyo, ways to earn. 10 ways to earn, 15 ways to earn, 20 ways to earn. Kaya nga, minsan, pag nag-introduce ka sa isang networker, ang tanong agad niya sa'yo, ilang ways to earn yan? Ano yung mga ways to earn? Ang gusto ni Ascendra, ang goal ni Ascendra, when we had our initial meeting, ibahin, okay? Baguhin yung culture ng network marketing sa Pilipinas. Eh, ang culture ng network marketing sa Pilipinas, ways to earn agad eh. Mababaliw ka kaagad pag mas maraming ways to earn eh. Ilang ways to earn nyo? 7. Sa inyo ilan? 12. Ay, mas marami sa inyo, mas maganda yan. Nasisilaw tayo sa illusion na pag mas maraming ways to earn, mas maganda ang income. Mali po yun. Bakit? Kung gusto nyo, gawan ko kayo ngayon ng complan, 100 ways to earn eh. Yun nga lang, 100 yung gagawin mo. Marami kang ang paraan ng pagkita, pero napakarami mong kailangan gawin. Ang ginawa natin sa Ascendra, sinira na natin yun. Wala nang ways to earn sa Ascendra. Meron po tayo yung tatlong account, essential, expansion, and enjoyment. Alam niyo po, this is useful, hindi lang sa dahil nasa Ascendra tayo. Kahit wala po kayo sa Ascendra, kung meron man sa Zoom natin na nanonood ngayon, okay, or meron dito na hindi pa partner ng Ascendra, okay, hindi pa nag-e-enroll, kahit po sa mga buhay natin, kahit wala kayo sa network business, importante po yung tatlong account na yan, yung essential, expansion, enjoyment. Ano ba yan? Yung essential, dito mo po kinukuha, dapat meron kang account na dito mo kinukuha yung panggastos ng pamilya mo. Yung pang-araw-araw mo. Yung pang-survival mo. Hindi pwedeng wala kang pinagkukunan ng panggastos. Kasi, halimbawa, ang gastusin ng pamilya mo, 50,000. Ang pumapasok lang sa'yo, 30,000. Ibig sabihin, may kulang na 20,000. Ngayon, ano pong solution? Pag wala ka, pag kulang ang essential mo, utang. The following month, ganun pa rin yun, utang pa rin para matapalan. So that is the challenge pag wala kang essential. Kaya po, ang importante, meron kang essential account. Ibig sabihin, enough yung account mo para panggastos ng pamilya. Kung 20,000 ang kailangan mo, wala ka bang pamilya, then that is your essential account. Dapat nagbe-20 million every month. Kung may pamilya ka, kailangan gastusin ng pamilya mo 50,000, dapat may essential account ka na mayroong 50,000 every month. Non-negotiable yan. Ibig sabihin, hindi ka pwede makipagtawaran. Kasi hindi ka naman pwede makipagtawaran sa Meralco pag lumabas na yung bill mo eh. O, 3,000 bill sa Meralco. Tawagan mo yung Meralco, pwede bang 2,000 na lang muna ibayad, huwag muna kami putulan? Diba? Lahat ng mga bayarin natin non-negotiable. Kaya ito pong essential account, this is your non-negotiable. Buwan-buwan yan yung kailangan mo. So this is my question. Huwag na po kayo magtaas ng kamay. But do you have a stable essential account? Ibig sabihin yung paggastos ba ng pamilya nyo na fulfill every month? If not, yan yung isa sa sinolusyonan ng Ascendra para sa atin. That is the essential account. Pangalawa, syempre hindi dapat puro gastos. Kung puro gastos yan, wala kang naiipon, hindi ka pa rin financially stable. Tama ba? Hindi ka pa rin financially independent. Kaya po, ang importante, meron ka rin expansion. Expansion is your savings. Bakit siya tinawag na expansion? Kasi ang savings nyo po, you can use it to expand in the future. Ibig sabihin, di ba, pagka merong mga investment opportunities na darating sa'yo, pag meron kang savings, meron kang pagkukunan. Kasi alam niyo po, napakalaking ilusyon na mag-iipon ako eh, walang ganun. O, sa mga gusto magpakasal, halimbawa, uy, papakasal tayo ha, sige, ipon muna. Wala akong ganun, walang ganun, di totoo yun. Ipon muna bago kasal, ang ending nun, live-in na lang. Kaya, mahirap, may illusion yun, ipon muna tayo, di ba? Ang importante, pagka merong ipon na, ang bilis niyan. Kaya nga po, kahit sa mga prospects natin pag sinabi, sige po sir, pag-iipunan ko, naku,
Yan po yung isang scam din yan ng mga prospect natin sa pag-iipunan walang nakakaipon. Importante, bago ka usapin, may ipon na. Kasi pag may ipon na, di ba, you are ready to expand. So, ibig sabihin, hindi ka lang dapat may panggastos ng pamilya mo, dapat meron ka rin ipon or savings. So ngayon, some of us, siguro meron ng panggastos. Ang problema, wala namang savings. So, for you to be financially independent, dapat parehas siyang kargado. And lastly, okay, hindi lang siya essential in expansion, hindi lang gastos at ipon, dapat meron din pang-enjoy. Napakahirap naman na every month, di ba, gastos, ipon, tapos na-realize mo, 60 years old ka na, senior ka na, kung kailan gusto mo mag-travel, hirap ka na maglakad. Di ba? Uy, nakaipon na ako, enjoy ko na yung pamilya ko. Yung gusto mo na mag-enjoy, wala na, hindi na kaya ng katawan. So, ang maganda niyan, may panggastos ka, nakakaipon ka, at syempre, na-enjoy mo yung buhay mo. Pag yung tatlo na yan, okay? Pag yung tatlo na yan, meron ka, okay? Financially independent ka. So, ngayon, question ko, yung essential ba, yung panggastos mo at ng pamilya mo buwan-buwan, secured or hindi? Pag hindi secured, di ka financially independent. Pangalawa, pwedeng secured na. Ang tanong naman, nakakaipon ka ba? Hanggat di ka nakakaipon, hindi ka financially independent. And lastly, okay, na-enjoy mo ba yung buhay mo? Hanggat hindi mo na-enjoy yung buhay mo, hindi ka financially independent. Kaya yan po yung problema na sinolusyonan ng Ascendra. Okay? Kaya pagka kinausap niyo yung mga prospects niyo, meron kami dito 3 account. Wala kami dito ways to earn. Ang meron kami 3 account. Ngayon, this is the question. When we talk about these 3 accounts, ano ba yung kaugnayan nito sa compensation plan ni Ascendra? Ano ba yung kaugnayan niya sa compensation plan ni Ascendra? Okay? So, halimbawa, ito ka. Ito po kasi yung problema ng karamihan sa atin. Hindi natin alam kung anong ifo-focus dito sa 3. If you want to focus, okay? If you want to focus, ang dapat nyo pong i-focus is yung essential. Okay? Bakit? Kasi ang essential, dito po yung ating direct referral. So, ibig sabihin, pag naka-direct ka, papasok yan sa essential mo. Okay? Meron pa bang ibang mic dyan? Pang ano na to, pang-4 na to. Sige. So, yung essential, ito yung, di ba, ito yung direct referral natin. Then, yung expansion naman, okay? Yung expansion naman, dito pumapasok yung turbo natin, yung triple unified recurring bonus. Mamaya, explain natin yan. And sa enjoyment natin, ang maganda dyan, meron tayong lifestyle reward. Now, this is my question. Tignan nyo po look at the solution na ginawa ng Ascendra. Halimbawa, sa isang buwan may pumasok sa yung 50,000. Possible ba na yung 50,000, okay, makinig po kayo maigit, possible ba na itong 50,000 na pumasok sa akin, ginastos ko para sa pamilya ko, tapos may ipon pa rin ako? Possible ba yon? Halimbawa, 50,000, need ng family mo, naubos mo. Pwede bang naubos mo na yung 50,000, may ipon ka pa rin? Hindi pwede. Mas talong hindi pwede na naubos mo na yung 50,000, nakaipon ka pa, nakapag-enjoy ka pa. Tama po? Normally, ang pera natin may budgeting yan. Okay, halimbawa 50,000 o 30,000 panggastos ng pamilya. 10,000 pang-ipon. 10,000 pang-enjoy ng pamilya. Okay, pang-leisure natin. Ganun po ang budgeting. Parang ganito, para mas madaling intindihin. Pwede ba? Kunwari, meron kang 30,000, 30,000. Pwede ba na meron kang 3 bank account? BDO, Union Bank, Metro Bank. Pwede bang yung hawak mo na 30,000, dineposit mo na 30,000 sa BDO, dineposit mo pa sa Union Bank 30,000, dineposit mo pa sa Metro Bank 30,000? Possible ba yon? Hindi. Pwede hati-hatiin mo sa 10,000. Ganun ang budgeting ng pera. Alam niyo po ang ginawang solution ni Ascendra? Ang ginawang solution ni Ascendra, trabahuhin mo lang yung essential mo. Kami na ang bahala sa expansion at saka sa enjoyment. Ganun patakbuhin yung 3 account na yan. This is a definite example. This is an example. Halimbawa, ikaw. So para ka magkaroon ng essential, kailangan may direct ka. Tama? O sino po dito yung nakakapag-direct?
Huwag kayo magsisinungaling sa akin ha, lalo na sa mga kakilala ko. Alam ko lahat ng portal nyo. Oo. Eto, tingnan mo, bigyan ko kayo ng senaryo. This is based from data. Imagine niyo po, pag meron kang dalawang direct na consultant, magkano po ang direct referral ng consultant? 9,000. Ibig sabihin, basta nakakuha ka ng dalawang consultant na mag-e-enroll, kumita ka na kaagad ng 18,000 sa essential mo. Maliwanag? Yes. Ngayon, ito po yan. Yung dalawang consultant na nakuha mo, anong gagawin mo sa kanila? Pagkatapos mong ma-activate, anong gagawin nyo? Ipi-placement mo sila. Oras na i-place mo yan. Halimbawa, yung dalawang consultant na yan, pinlace mo sa kaliwa at sa kanan, makakaragahan yung expansion account mo. Bakit? Kasi po, ang consultant, 3,200 PV yan. Binary value yan. So, ibig sabihin, 3 to sa left, 3 to sa right, kumita ka ng 3,200 sa expansion. Or, bakit may 6-4? Kung meron ka ng strong side, okay? Dito mo na lang sa isang side ilalagay. So, 3-2 times 2, 6-4 yung babangga dyan. So, pwede kang kumita from 3,200 to 6,400. Nakita niyo po yung sinasabi natin? Pinabaho mo lang yung essential, naka 18,000 ka na, naka 6,400 ka pa sa expansion. So, anong ginawa mo? Nakakuha ka na ng panggastos ng pamilya mo, binigyan ka pa ni Ascendra ng pang-ipon mo. And what is the beauty? Ano yung ganda ng essential natin? Ang ganda po niyan, kasi ang essential mo, pwede mo nang i-encash everyday basta may ATM ka. Oh, diba? Tapos yung expansion, weekly pa rin. Bakit? Para magkaroon ka ng discipline na nakakapag-ipon ka. Alam niyo po, karamihan ng networker, ito po naranasan ko rin. In fact, talaga naman pong napakalaki ng naging network ko internationally. I started networking at the age of 15. 15 anyos pa lang po, nasa networking na ako. And at the age of 18, nasa Africa na po ako. So habang nagka-college ang iba, ako naglalako na ako ng produkto sa Africa. 18 years old when I came to Africa. In our previous company, before po magpunta yun sa Africa, nasa Africa na ako. Kaya po when I started in Africa, first month ko sa previous company, I had more than 1,200 registrations sa isang buwan. Nung start. And alam niyo po, okay, nakakatuwa kasi maaga nga ako nagsimula. Kaya lang ito yung problem ng maaga nagsimula. Hindi ka pa marunong umawak ng pera. Kaya pagpasok ng komisyon, ang thinking mo agad, pwede mo nang gastusin, pera mo na yan. Wala nang ipon-ipon, wala nang expansion. Talagang magpumasok, gastos agad. Alam niyo po yun yung naging problem. Okay? At yun ang problema ng karamihan na networkers. Kaya po ang maganda sa Ascendra, ginawa na tayo ng paraan na ang thinking mo lang, magkano ang pangangailangan ko? Magkano yung kailangan mong panggalaw? Magkano yung kailangan ng pamilya mo? Trabahuin mo lang yan sa essential. Tapos, bibigyan ka na ng kumpanya ng ipon or expansion. Kita niyo po, bright na bright yung future sa Ascendra kasi nga may clarity. Diba, alam niyo po, yan ang naging problema ng karamihan sa network marketing industry. Ako po, tumanda na ako sa networking. More than half of my life. 20 years na po ako sa networking. And the sad thing about sa pagbibuild ko ng network, talagang umabot na lang ng tumanda tayo na walang clarity. Kaya po maganda kay Ascendra, binibigyan tayo ng clarity as early as possible. Kaya pag kumita mo sa expansion, ipunin. Diba? Wala eh. Ang ginagawa, pati yung expansion, ginawang essential, withdraw ng withdraw eh. Tapos sa essential natin, magkano po yung ating fee? 50 pesos. Sa expansion, 100 pesos. Ibig sabihin, binabaan namin yung essential para pag nag-withdraw ka, maliit lang yung charge. Parang panggawa lang ng cheque yun eh. Okay? So that's the beauty of our compensation plan. At ito pa po, diba? Yung dalawang direct mo, placement mo, remember, meron pa po tayong lifestyle reward. For example, sa lifestyle reward natin, para makakuha ka ng gadget. Okay? Ano po yung requirement para makakuha ka ng gadget? Ang kailangan mo, enrollment PV, 3,200. Ang isang consultant po, ilan ang PV? 2,000. Kunti lang yung may alam ha. Ang PV po ng consultant, 2,000. So yung dalawang consultant, ilan na yung PV nun? 4,000. Nahit mo na ba to? Yes. Hit na. Ano na lang ang kailangan mo? 200 reorder PV.
Ang best barley po natin, 25. So, ibig sabihin, 8 best barley lang yan. So, ang best barley po natin, 25, di ba? So, pag dinivide mo, 8 best barley, 8 times 6, 4,800 pesos lang. Yung 4,800 mo, pwede mo pang mabenta yun. At pwede mo rin gamitin. Okay? Pero ito po yung maganda dyan. Pag na-hit mo yan, dahil sa dalawang consultant mo, na-hit mo na to, product na lang yung bibili mo. Pag bumili ka ng product, makakargahan pa ng 25,000. Yung lifestyle. Drawing pa ba yan? Sa gitna ka lang hawak. Ay, ako pala yung may kasalanan. Sorry po, ako pala yung may problema. Sa gitna dapat ang hawak. Ngayon nyo lang sinabi. Yun yung sinasabi ko, dapat alam mo talaga yung isang bagay. Tingnan nyo, hindi ko alam to. Ngayon ko lang nalaman, okay? So imagine niyo po, sa dalawang consultant na nakuha mo, ang essential mo 18,000. Look at your bonus, 25,000. Saan ka nakakita? Mas malaki pa yung incentive kaysa sa kinita mo. So ngayon, this is my question. Saan ka dapat tumutok? Saan? Kung tututok ka sa essential, ano kailangan mong gawin? Mag-direct. Directing is the name of the game. Diba? Sabi ko kanina, if you want to win the game, kung gusto mong manalo, you need to know how it is played. Kaya para manalo ka, para magtagumpay ka sa Asedra, dapat alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Ano yung dapat mong gawin? Mag-direct. Focus on your essential. Bakit? Tignan niyo po ito. Pag nag-focus ka sa essential mo, anong nangyayari? Kusang nakakargahan yung expansion at saka yung enjoyment mo. Kita niyo po di ba? Essential. Kusang nakakargahan yung expansion at saka yung enjoyment. Yung iba, ang focus, tutok tayo sa grupo, tutok tayo sa grupo. I understand, kasi nung nagpuntahan tayo dito, may mga grupo na tayo. At hindi naman namin sinasabi na huwag tutukan yung grupo. Importante din tutukan yung grupo. Kaya lang, aside sa pagtutok ng grupo, dapat hindi nyo kinakalimutan yung essential. Bakit? Tignan nyo po ito. Pag sa grupo ka tumutok, halimbawa sa expansion ka nag-focus, makakargahan ba yung essential mo at saka enjoyment? Hindi. Kaya saan ka dapat mag-focus? Sa essential. And ang kagandahan po dito, sa totoo lang, marami po tayo dito. Na pag nakita nyo po, kasi ako kita namin yung buong portal, buong system, diba? Pag kita namin yung binary nyo. Alam nyo po, marami sa atin na talagang nakinabang sa spillover ng upline. Okay? So isa sa lagi natin ginagamit na reference, diba? Si Nicole. O, tingnan nyo, si Nicole Andrade, last time, diba? Siya yung sinabi ni Sir George na nakapaglabas ng X-Force in 4 months time. Dating pump boy ng gasoline station. So nakapaglabas ng X-Force. Bakit naging posible yun? Kasi imagine niyo po, di ba? Si Sir Don. Oh. Tapos, direct niya si Alden. O, direct ni Alden si Nicole. So, ang nangyari, yung mga spillover nila Sir Don, nila Alden, dito po napunta sa isang side ni Nicole. Ano na kailangan niya gawin? Build na lang yung kabila. Ibig sabihin, pag pumokus ka sa essential, kahit expansion mo gagalaw. Bakit? Kasi yung mga nadidirect mo, 2 legs lang naman meron kayo. Anong gagawin mo? Natatapon mo. Kaya ngayon, pati yung mga downlines mo, 1 leg na lang yung mga kailangang i-workout. Kaya kahit expansion nyo, lalaki. Basta nag-i-essential kayo. So because of that, di ba? Because of this, 1 leg na lang yung bubuin. Di lahat ng direct neto ngayon, dito na lang sa kabilang side natin i-focus. Oh, yung iba po, huwag naman magtampo kasi nabigyan ng spillover ako, wala ko spillover kay upline Oh. Huwag ko kayo magtampo ako, wala kayo spillover kay upline. Isa lang ibig sabihin niya, hindi pa nagdidirect si upline, okay? Maganda niya, mentoran niyo, tara upline, mag-direct tayo para may spillover. Ito pa, di ba? Question, gusto niyo pong magkaroon ng spillover? Yes! Gusto niyo magkaroon ng spillover? Yes! Kung gusto niyo magkaroon ng spillover, huwag nyo abalahin si upline. Ayaan nyo makapag-direct. Abala kayo ng abala Kanya-kanya, lahat muna tayo mag-focus sa pag-direct. Alam nyo, kaya maraming hindi natutuwa kasi nga, nag-focus sa expansion Diba, ang reklamo mo, ang liit ng pairing Malamang paano hindi liliit yung pairing, sasampu lang kayo sa grupo.
Sa 10, 3 lang kayong tumatrabaho. 3 lang kayong nagdidirect, malamang ang light talaga ng pairing nyo. Pero tingnan nyo po, pag lumaki na yan, pag sobrang lumaki na yung grupo mo, doon pa lang sa pairing, matutuwa ka na. Bakit? Tingnan nyo po meron akong alam na talagang namamayagpag na one account na company. Alam nyo po, ang maximum income nila per week, 600,000 lang. Per month. Tayo, ang maximum income natin, 750,000, hindi per month, per week. So, times mo yun, sa isang buwan, 3 million yun. Yung 600,000 nga, pinagtsatsagaan yung 3 million pa, aayawan mo. Pero bakit hindi kumikita? Kasi nga, mali yung paglalaro. Diba? Alam niyo po, napakahilig ko talaga sa basketball. Alam ng mga kalalakihan natin yan dito. Pagpunta ko ng Africa, nagulat ako kasi pag dinribble mo yung bola doon, violation, football pala laro doon. Diba? Hindi dinidribble yung bola doon, kahit magaling ka mag-crossover, wala silang pake. Kasi ang bola sa kanila, sinisipa, football yung laro Alam niyo po, ganun din ang nangyari sa atin. Nasanay tayo ng basketball, football na laro dito, sinushoot mo pa rin yung bola sa ring. Kaya nga sinasabi ko, very important na alam natin kung paano yung business. NAO, what is NAO? New Ascenders Orientation. Hindi po tayo MDO. Ano ba ang MDO? New Distributors Orientation. Ang dami kasi sa inyo, 10 years na, 20 years na, 15 years na sa networking. Hindi na kayo new distributor. Pero, paalala ko sa inyo, new ascenders pa rin kayo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ayoko nang umating sa NAO kasi matagal na ako nasa networking. Hindi po. Pare-parehas tayong bago sa ascender. Kaya ako pati kami natututo If you will see, kami nila Sir George, even me, lagi po ako nasa labas, nakikipag-usap sa inyo. Bakit? Kasi naalam ko yung mga experience nyo. In fact, isa po itong IPS sa solution na nagawa natin kasi nakikita po namin kung ano yung nagiging challenge nyo Diba? Ano yung dapat nyo i-focus? Directing. O kaya po tayo may infinite prospecting solution. Para hindi ka nauubusan ng prospect. Kaya tayo may ganitong sistema. Bakit ka naman kasi hindi mauubusan ng prospect? O tignan nyo, pag-join, sasabihin sa'yo ng kumakausap sa'yo, uy, online lang to. Hindi pag-join mo ngayon, online ka agad. Na hindi mo naranasan mag-prospect, hindi mo naranasan mag-recruit, hindi mo naranasan mag-present, hindi mo naranasan mag-reject. Ang daming market May market nga ng mga cold and offline Yung mga hindi mo kilala, pupusakalin mo. Ito, si Sir Manny, ano to? Expert to ng cold and offline. Ibig sabihin, napakaraming prospects. Ikaw gusto mo, doon ka lang sa online. Ito pa na-notice ko. Di sa online tayo. Tapos pag pinag-usapan ng online, kala mo yung online pang OFW lang. Lahat ng page na binubus, OFW. Mga post, OFW. Meron nga mismo isa yung upline, dalawa. Magkabilang leg na lang, nag-away pa Ako unang nakausap niyan Sabi ko, wala akong may kasalanan. Bakit? Paano ba namang hindi kayo magkakaparehasan ng prospect? Parehas kayo ng tinurong setup ng boosting. Parehas kayo ng target. Parehas kayo ng country. Lahat parehas. Pati video na ginamit, parehas pa. Nagkakagawang kayo. Yung parang pong OFW lang ang market. Yun po yung na-notice namin. Kaya ang sabi namin, gagawa tayo ng infinite prospecting solution. Yung iba, ang lakas ng impact yung presensya pa lang. Gusto kong maging kagaya nito. Pag nakita, ang ganda ng postura, mga kabataan. Sabay magugulat ka, ang pinoprospect, OFW, pinipilit makipag-usap sa OFW. Ano pa lang po dito sa mga to, kala Aaron, o kala Limsy. Mga talagang OFW, may resulta pa. Tapos ikaw, nakikipag-usap ka, ni passport, wala ka nga. Tapos mag-uusap, OFW market. OFW, tatargetin mo. Mano bang kung ano ka, targetin mo din yun. Kaya po nabuo natin yung infinite prospecting solution para mabigyan kayo na hindi lang naman yan ang market, napakalawak ng market. Napakalawak ng market. Kaya ang importante yung business natin yung essential or yung pag-direct. Dito po, marami na rin tayong natuturuan kung paano makapag-target ng specific niche nila, ng market nila. Okay? So that's the important. So ngayon, ito po pag-usapan naman natin. Sabi ko nga, ano yung dapat natin i-focus? Essential. Sino dito yung mga nag-networking na before ang Ascendra?
Yan, ayaw ko kayong kausap. Alam niyo po kung bakit ayaw kong kausap yung mga networkers minsan? Kasi yung mga networkers, binigyan mo na ng 20% na direct referral, may reklamo pa rin sa pairing. Ang liit ng pairing. Anong gusto mo? Ang laki ng direct, ang laki pa ng pairing. Huwag mo na i-remit yung pera, ibulsa mo na lang. Parang gusto nyo sa inyo na lahat ng pay-in eh. Tingnan nyo po ito, bakit gusto kong kausap ang mga wala sa networking? Tingnan nyo po this is the actual reality ng mga sales industry sa Pilipinas. Ang sales industry sa Pilipinas, imagine niyo, ang mga nasa real estate, ang mga nasa condo unit, pumapatol ng 3 to 5%. Ang direct referral natin magkano? 20%. Di hamak na mas malaki. O ngayon, ito pa po, 3 to 5% yan. Oo, alam ko, malaki yan kung 3 million yung pinag-uusapan. Ang laki nga naman ng 3%. Ang tanong ko, sino yung ordinaryong taong makakasalubong mo na meron 3 million? Sige nga. Diba? Alam ko malaki ang 3 million, ang 3% ng 3 million. Pero ang tanong ko, sino yung ordinaryong taong kinausap mo ngayon ni 3 million na ilalabas? Kailan ka makakagather ng ganito karaming real estate agent na kayang lahat mag-close? Eh dito sa Ascentra, anong pinakamababa nating package? 8.5. Problema sa'yo, 8.5 nga, di ka makaklose. Gusto mo 3 million pa. Oh, sa condo, 2 to 6 million yung i-close mo. O, pag sasakyan ka, mga agent ng sasakyan, ganun din, no? O, ito mas mababa ng konti, 900,000. Eh, gano'ng karami sa Pilipino may parking lot? Di wala din. O, ano ba? O, ito, medyo mataas-taas. Insurance agent. Okay? Nasa 12 to 25% yan. Medyo mas maliit din yung kailangan mo i-close. Mas malaki pa sa 20% natin. Tama? Umaabot ng 25 kung mataas na yung level mo. Pero kung bagong pasok ka sa insurance, medyo mababa pa rin yan. At ang tanong ko, sinong tao ang uunahin ng insurance? Sinong taong uunahin yung pagkamatay niya? Eh mabuhay nga, kulang siya ng pera. O ito, sir, mas malaki yan, 25%. Oy, teka lang, may insurance din tayo. Magkano yung kita natin sa bawat isang basic AI? 1,000 sa 3.5. Alam niyo kung ilang percent yun? 28% yun. Mas malaki pa nga yung atin. Direct referral lang yung pinag-usapan. Pero kung insurance ang ibibenta mo, mas malaki pa yung porsyento ng insurance natin. Tapos reklamo ka ng reklamo, 3.5 nga na basic AI, di mo mabenta. Gusto mo life insurance pa, 60,000 every month. Ano pa? O ito, financial advisor, 10 to 20%. Pero kailangan mo kausapin dito, yung mga tao talaga na kayang mag-save ng pera nila. Eh, ang dami kong kakilala eh. Di ba? Papasok, mga mag-BBUL, mga kung ano-anong investment papapasukin. Tapos after 2 months, pwede ko ba i-pull out yung pera ko? Oh, tingnan nyo po. Oh, ito. Yung mga medrep, 2 to 5%. Malaki din yan. Malaki din ang volume. Pero imagine nyo, 2 to 5% pinapatulan. Ano pa? Oh, sa mga solar, usong solar ngayon, 5 to 10%. Saan ka makakita dyan ng 20% talaga? Ito lang mo, yung insurance lang. Oh, tapos dito 20% na direct referral, magre-reklamo ka pa, laki-laki na nga nun. Ito ang tanong ko. Okay? Yung mga yan. Bukod. Okay? Bukod sa mas malaki na ang kailangan mo i-close na sales, mas maliit pa ang porsyento mo. Dito imagine mo, makakuha ka ng 8.5, may 1.7 ka na kaagad. Yun yung pinakamababa. O kung makaklose ka ng 17.5, may 3.5 ka kaagad. Saan ka makakita? Meron kang 200,000 na maklose, may 40,000 ka na kaagad. Eh tingnan nyo, pag nandito ka sa property, 3 million na ang na-close mo, 90,000 pa lang kinita mo. Dito sa atin, pag naka 3 million ka, na puro direct mo, 20%, 600,000 na yung kinita mo. Yan ang reality ng pagbibenta sa Pilipinas. Tapos ikaw magre-reklamo ka pa sa Ascentra, 20% binigay na sa'yo. Kumpara nyo yan sa ibang mga kumpanya. Halimbawa, may pinanggalingan akong kumpanya, 7 accounts.
Sa 7 accounts, 8,000 pesos, 56,000. Oh, 7 accounts na ganyan. Oh, 7 accounts, di ba? Ang direct referral niyan, 500. Congratulations, naka-close ka ng 56,000. Ang direct referral mo, 500 pesos. Dahil ko lang. Lahat dito naka-direct. Oh. Ang malupit no, nagsisimula ka pa lang. May babanggaan ka, wala? Wala. Kaya anong ginagawa ng iba? Ano yan, layo ng binyahe ko, bagyo pa. 500 lang inita ko. Teka, tatlo na lang muna ipapasok ko. Gamitin ko muna yung board. Di ba? Nangyayari yan. Nangyayari yan. Imaginin mo, ang laki ng nilos mo, ginalingan mo, hinusayan mo, nakuha mo 500. Dito, ano pinakamalapit dyan? Consultant. Ang consultant natin, 45,500. Pag makaklose ka ng isang consultant, magkano makukuha mo? Yung iba dito, pagka meron na agad, pasok na natin agad. Bakit? Para mamaya, kumagat na agad yung commission ko, ma-encash ko, bukas nasa ATM ko na kaagad. Wala nang panggalaw. Nakakagalaw ka na ng kursa. Ilipat mo yan dyan. 45,500, magkano kikitain mo sa iba? 3 to 5%. 1,000, 2,000. Tayo dito pa lang, meron ka na agad na 1,000. That's the beauty of our essential account. Kaya nga sarap kausapin ng mga INT. Ayan, meron ako yung comparison. Magkano kinikita nyo sa normal na sales. Dito mo ilagay yan. 20% ka agad. Ano pa? Ito po, tignan nyo ha. Bukod dyan, isa pa sa challenge niyan, big and recurring quota. Every month, may quota yan. Halimbawa sa real estate, kailangan makaisa ka sa isang buwan. Malaki, kaya mababa lang, isa sa isang buwan. Tayo po ba may quota tayo? Wala. Ibig sabihin kahit di ka makabenta, walang problema. Kaya lang, ikaw may problema pag di ka nakabenta. Try nyo, nasa real estate kayo, mga 3 months to 6 months wala kang benta, anong gagawin sa'yo? Tanggal ka. Malaki na yung quota, recurring pa, buwan-buwan kailangan i-hit mo yan. Tapos dito nagre-reklamo ka, 8.5 na nga lang, may 1.7 ka na, tapos wala pang quota. Next, bukod sa may big and recurring quota yan, walang leverage yan. Ang mga real estate agent, car agent, nakarely lang sila sa commission nila sa sarili nilang benta. Eh dito, basta may tao ka, pag yung mga tao na yan, gumalaw ng gumalaw, meron kang leverage. When we say leverage, this is earning not 100% from your own effort, but at least 1% of 100 people's effort. Marami sa atin, gamit ng gamit kay Robert Kiyosaki, marami sa atin, hindi alam yung katotohanan kay Robert Kiyosaki. Yan yung ESBI, di ba? Alam niyo naman yan. Ano yung ESBI? Employed, self-employed, business, investor. So from employed, maganda maging self-employed ka. From self-employed, maganda magkaroon ka ng sariling business. And from business, magiging investor ka. Yung investor, yan yung money working for you. You are not working for money anymore. Gusto niyo po ba yun? Yes! Yung pera na nagtatrabaho sa inyo. Ibig sabihin, para maabot mo yun, kailangan nasa business ka. Ito problema. Hindi nila alam kung anong ibig sabihin ni Robert Kiyosaki dyan. Diba? Nakinig ka lang sa kung ano-anong seminar, di mo binasa yung libro. Basahin niyo po yung libro. May clarity na binibigay si Robert Kiyosaki dyan. Kung gusto mo, kung para masabi mo na business ka, nasa business ka, para makatawid ka sa investment, may dalawang kailangan ka. Number 1, kailangan daw sa business mo, may more than 100 employees ka. Sari-sari store tinayo mo. More than 100 employees. Kaya hindi pwede sabihin mo, businessman na ako, may sari-sari store na ako. Kailangan daw para masabing business, may more than 100 employees ka. Dito sa Ascendra, ilan tayo, Sir Miko? Para mga nasa 30 pa lang tayo, no, employees. Ibig sabihin, kahit ito pa, hindi pa namin mako-consider na business. 30 employees eh. So ngayon, ang tanong ko, saan industry possible magkaroon ka ng 100 employees? Saan? Sa networking lang. Kaya ang ganda ng networking. Imagine niyo in my previous company, I have more than 100,000 downlines. Africans yun. Africans. Kaya habang natutulog ako dito, sila nagtatrabaho dun.
Tapos gigising ako ng before 5 a.m. para i-flash yung pera ko. Pagising ko, tulog ulit ako. Pagising ko ng mga tanghali, hapon, papasok na yung pera ko sa bank account ko. Yun ang tunay na business. Okay, kasi sa tunay na business, kailangan may leverage. O ngayon, ang tanong ko, kung hindi dito sa Ascendra, saan possible meron pang 100 employees? Sino sa inyo meron ng more than 100 growth partners sa ilalim nyo? More than 100 growth partners. Very good. Very good. Ibig sabihin, okay, na checkan nyo na yung unang qualification for business. Second qualification for business, kailangan daw meron kang system, okay, na tumatrabaho while you are sleeping. Kailangan may sistemang gumagalaw habang natutulog ka. Ang sari-sari store mo, pag sinara mo na yan, wala nang sistema yan. Pero ito po, ang networking, ang Ascendra, magsara man ang office, 24 hours bukas ang business mo. Sir, paano 24 hours bukas ang business? Bakit po? Meron na tayong QR payment, online payment. Ibig sabihin, pag may magre-register at kailangan nang ipasok, i-scan mo lang yung QR, magbabank transfer ka, hindi mo na kailangan pumunta over the counter para magpa-activate, automatically activated na agad yun. Kahit natutulog ka. Imagine mo yung 100 na tao sa ilalim mo, natutulog ka. Diba? Tapos tumatrabaho sila, umi-income ka, may sistema ka habang natutulog. O if not sa Ascendra, kailan ka saan ka magkakaroon ng leverage? Alam niyo po dun sa listahan, ang nakita ko lang na may leverage doon, yung mga nasa insurance. Kasi sa insurance, meron din silang mga tier eh. Oh. Diba? Imagine mo yung pagbebenta. Ang liit na nga ng porsyento, ang laki pa ng quota, ang laki pa ng kailangan mong i-close. Tapos dito sa Ascendra, wala ka na ng quota, 8.5 na nga yung minimum, 20% pa nakukuha mo, may reklamo ka pa. O, gusto nyo magkaroon ng maging business para mapunta sa quadrant ng business, para makatawid sa investment? Yes. What do you need to do? 100 employees. Tapos, kailangan may sistema gumagalaw ka. Sa network marketing lang posible yan, sa Ascendra lang posible yan. So, bilang mo ito, no leverage, ano pang advantage natin? And this is for me the best advantage na meron tayo sa Ascendra, okay? Meron pa tayong expansion account. Sila, wala silang expansion account. Nakita nyo kanina yung pin-reset ko? Diba? Sabi ko, pag nakakuha ka ng 2 consultant, kumita ka na ng direct referral, kumita ka pa ng expansion account. Parang ganun yung expansion account natin, natodoble, parang yung boses ko. Ganyan. Oh, yung expansion account, ano yun? Yun yung turbo natin. So ito po, tingnan nyo. Kumita ka na ng 20% sa essential, kumita ka pa sa turbo. Alam nyo, for a start, maliit talaga ang expansion. Pag nagsisimula ka, maliit talaga ang expansion. Bakit? Kasi kanina nakita nyo 3-2, di ba? Pag may 2 consultant. Bakit? Kasi trabaho mo pa lang naman yun eh. Maliit ang expansion sa umpisa. Pero alam nyo po, yung malaking income natin sa expansion, papasok yan in the future. Bakit? Kasi kung lahat ng downlines mo, ng growth partners mo, naging essential, ibig sabihin, kakarga na lang ng kakarga yung expansion mo. Eh sa sales na, walang ganyan, walang turbo eh. Sa 3 to 5% na, masaya na sila eh. Tayo, may 20% ka na, may turbo ka pa. Hindi mo bago eh. Turbo kayo ng turbo. Ano pa talaga yung turbo na yan? Di ba? Ang turbo po, may ibig sabihin yan. Okay? This is your expansion account engine. Okay? So anong ibig sabihin ng turbo? Triple, unified, recurring, bonus. Okay? So hindi lang po basta inimbento yan. May ibig sabihin yan. Triple, unified, recurring, bonus. Bakit triple, unified, recurring bonus siya? So remember, ito pong turbo, sa expansion account nyo lang to, ha? Hindi po ito kasama sa essential. Ang nasa essential, yung directing natin. Pag pinosisyon nyo na yung mga direct nyo, at yung mga group partners sa ilalim nyo, pinosisyon na rin nila yung direct nila, doon gumagana yung turbo. Kaya itong turbo, di ba? Kaya nga ang ano namin dito nila Sir Miko, ang aming analogy dito, para pong Rolex. Alam niyo yung Rolex, di ba may perpetual movement ng Rolex?
Ang Rolex may perpetual movement siya na kailangan mo lang ma-wind siya or gumalaw siya. Basta gumagalaw yan, dire-diretso na yung galaw niya. So ibig sabihin, para ma-activate yung turbo mo, kailangan ano muna yung una mong gagalawin? Ano? Yan. Kaya huwag kayong magreklamo siya, wala naman akong kinikita sa turbo. Paano? Hindi mo ginagalaw yung essential mo. Galawin mo ang essential mo, gagalawin ng mga downlines mo ang essential nila, gagana ng maganda ang turbo. Malinaw na po. Okay, so ito po, this is somehow a technical training pero hindi natin sobrang pinalalim kasi ang goal nga natin, kahit bagong attend, bagong register, pwedeng umattend nito. Bagong enroll sa atin, pwedeng umattend dito. So ano po ba yung turbo? Ang networking po, kahit paano nyo balibalik pa rin yan, tatlo lang naman ang ginagawa natin. Ano po yung ginagawa natin sa networking? Register, recruit, reorder. Napaka-basic, tatlong R lang. Register, recruit, reorder. Kaya alam nyo po, pagkagawang Ascendra, ang daling tandahan, essential, expansion, enjoyment. Diba? Register, recruit, reorder. Okay? So ang unang ginagawa sa business, you need to register. In our part, ang tawag natin, enrollment. Okay? After you enroll, ano na yung next na gagawin mo? Magre-recruit ka. Yung iba parang nahihiya pa eh. Binubulong eh. At ganun, no? Kung ano-ano yung term na ginagamit natin, referral marketing. Pag referral marketing, ang arte ng R. Pag recruit, tigas. Alam nyo po, ang networking, pagalingan mag-recruit yan. Pagalingan mag-recruit yan. At alam nyo po ba, ang recruitment, parte yan ng daily lives nyo. Parte ng buhay natin yung recruitment. Hindi mo lang alam, pero di ba pag may nakita kang reels, pag may nakakatawang video, pag may mga prank, pag puro mura ni Malupito, sinishare mo. Di ba kasi gusto mo, pag napanood ng iba, sumaya sila, magbago buhay nila. O ito, example. Sino sa inyo pumunta sa isang magandang lugar? Nag-selfie ng 20. Tapos pipiliin niyo yung pinakapangit. Ay, ito, pinakapangit ako rito, upload ko to. May ganun ba? Wala, anong pipiliin mo? Yung pinakamaganda, nasa sobrang ganda mo, hindi ka na nakikilala. Diba? Tapos yun ang i-upload mo. Bakit? Kasi ang gusto mo, i-like, mag-comment yung mga tao. Ito sa TikTok, dami ko na experience na ganito. Sabi nila, masarap daw yung kainan, ang dami yung recommendation. Pagpunta ko, di naman masarap. O, pero naka-recruit. Gano'n na karaming tao nare-recruit mo sa pang-araw-araw na buhay mo, kumita ka ba? Ito, pag naka-recruit ka, 20% agad. Kaya lang tayo, natural born recruiters. Then after you recruit, anong gagawin mo? Ikaw, pati yung mga taong nasa ilalim na ng organization mo, bibili kayo ng products over and over again. We call it reorder. So ano nga ang step sa networking? Register, recruit, reorder. Sir, itong mga events natin, yung mga trainings, hindi pa kasama yun? Kasama po yun. Pero this is supplement para gumaling ka sa pagre-recruit, gumaling ka sa pagre-reorder. Okay? So ngayon, diyan, yung registration natin, yun yung investment part mo. Pag nag-register ka, huwag naman yung ina-expect mo agad, i-income ka kaagad. Kumbaga sa gym, di porkit nag-member ka, papayat ka na kaagad. O-workout mo yan. So, ang investment part mo, registration. O, sino no? Lahat naman dito halos, nag-register na, di ba? Enrolled na. O, hindi porkit nag-enroll ka, kikita ka sa Ascendra. Ang income natin, dalawa yan. Recruitment and reorder. Sa mga old companies, sa mga old networking companies, yung mga stair steps lang, ang kompla nila, laging ang mindset dyan, kailangan pa-reorder. Walang recruitment. Pag-recruitment ng... Ginagamit po yan ng mga stair-step companies para tirahin ng binary companies. Pero alam nyo po, yung recruitment at saka yung reorder, parehas lang na pagbebenta yan. Ang recruitment, para ka lang nagbenta ng kulto. Ang reorder, para ka nagbenta ng tingi-tingi. Di ba sa tindahan, may wholesale, may retail. Yun lang naman yung concept niyan. Nagbebenta ka pa rin. Kaya sino yung ayaw magbenta? Yung mga ayaw magbenta, malayo sa pagyaman yan. Lahat ng business sa mundo at trabaho sa mundo, kung walang benta, wala yan. So, hindi ako nagbibenta, seaman naman ako eh. O seaman ka nga, yung mga dinideliver nyo ba, hindi ba napagbentahan yun? Sir, call center agent naman ako eh, hindi ako nagbibenta. Oo nga, pero kayo yung support ng mga tao na pumili. Sir, security guard naman ako eh, hindi naman ako nagbibenta. Oo nga, pero anong binabantayan mo? Yung store ng mga nagbebentahan, kasi may pera dyan, kailangan safe.
O, so kung walang bentahan, may trabaho ba tayo? May business ba tayo? Wala, tapos ikaw ayaw mo magbenta. O ngayon, meron kang investment at saka income part. So ngayon, after you register, dalawa lang ang flow ng income. Ano nga yun? Recruitment at saka reorder. Kadalasan sa mga kumpanya, aside from your direct referral, pag nag-recruit ka, meron kang binary. Pag nag-reorder ka, meron kang unilevel. So, ibig sabihin, pag walang recruitment, pag walang reorder, walang Kaya sa ibang kumpanya, pag may kausap kayo, pag tinanong, uy, kamusta na yung network mo? Nag-maintain na lang ako, sa unilevel na lang ako kumikita. Pagka gano'n ang sinabi, recruiting nyo na, patalo na ng ibang kumpanya yun. Patalo na yun, di ba? Kasi yan lang naman uli niya. Iniba-iba lang. Unilevel, sinamahan ng stair step, hinay. Di ba? Binary. Yan lang naman eh. Ngayon po, bakit iba ang turbo? Kasi hindi na lang po tayo ngayon basta-basta binary. Ang turbo po natin, yung binary natin, unified binary. Bakit? Kasi kikita ka na ng binary sa recruitment, kikita ka pa ng binary sa reorder. Ngayon, tingnan nyo po ito. Sa ibang kumpanya, may binary nga sila. Okay? May binary nga sila sa reorder. Ang problema lang, di ba may strong leg ka. Ang laki ng strong leg mo. Tapos, mayroong tinatawag na repeat binary o redundant binary. Ibig sabihin, yung mga product may mga maliliit na percentage. Bakit? Kasi kailangan mo mag-accumulate ng points eh. Pag na-accumulate yun, pwede kang mag-flash out. Alam niyo po, ako naranasan ko, na-flash out ako, 1,000,000 points, gawa ng isang kape. Yung mga ganun, ginawa lang yun para tutsangin yung mga income natin eh. Iipon ka muna ng points. Sigurado ko naman eh, kailangan 7 pairs na tayo ng cycle, lahat ng downline ko nakinig. Eh yung sarili kong ama, bumili ng isang kape. Flash out. Bilhin yung nawala. Naka-design yung mga yun para mawala, ma-flash out yung points natin. Eh ito, may flash out pa tayo? Wala. Tapos, lahat ng ipapasok na produkto, kusa, bumabinary na agad. Kaya dito, kahit repeat purchase lang, nagbabinary ka. Tapos magkasama yan, seamless yan. Sa ibang kumpanya, may binary ka sa recruitment, iba pa ang binary sa reorder, magkahiwalay. So, ibig sabihin, kailangan yung reorder sa kabilang side, mababanggaan ang reorder din sa kabilang side. Ang recruitment sa kabilang side, babanggaan din ang recruitment. Dito po hindi. Halimbawa, yung isang side mo, ang lakas na. Ang dami na nilang points. Eh sa kabila, namimili na lang ng products. Lahat ng binibili niyan, isang best barley, 7 pesos agad. Eh kung ilang best barley mabenta sa isang side mo, eh di lahat yun, may 7 ka na kaagad. Binary pa lang yung usapan. Premium AI, 35 pesos. Basic AI, 25 pesos. So imagine mo lahat ng nabibentang produkto. Kaya dito, hindi mo maririnig yung sa reorder na lang ako kumikita. Bakit? Kasi sa reorder pa lang may binary ka na. That is unified binary. Pangalawa, hindi lang po unified binary. Ang unilevel natin, unified na rin. Okay? So ibig sabihin, yung unilevel mo, hindi ka lang sa reorder kumikita. Pati yung recruitment mo. In fact, alam niyo po ba, pag may nag-register sa grupo nyo, mas nauuna ka pang nag-unilevel kaysa nagbabinary. Sa ibang kumpanya, 45 days ang unilevel. Trinabaho mo ng isang buwan, makukuha mo 15th of the following month. Tama? Ito real time, basta may nag-join unilevel agad. Last August, nakakatuwa, may nakikipagbiruan sa aking founding partner. Kumita po siya ng unilevel 11,000. Happy kami. Bakit? August po yun na. Imagine, June tayo nag-start, July tayo nag-start. August, may 11,000 sa unilevel. Saan ka nakakita? Nag-uumpisa pa lang ng grupo, nag-unilevel na. Pangalawa, hindi lang yun. Okay? Nag-unilevel siya, August. Remember, wala pa tayong produkto ng August. Ibig sabihin, sa registration pa lang ng grupo, nag-unilevel na, how much more yung binary pa? Eh pag pinagsabay mo yan, actually hindi pa yan turbo, double pa lang yan. Recruitment tsaka reorders pa lang yan. Okay? Binary tsaka unilevel pa lang yan. Unified binary and unified unilevel. Kaya po ako, if you will ask me, ano yung magiging future ng Complan ng Ascendra? In 2 to 3 years time, magiging benchmark tayo ng networking. Marami pong gagaya sa Complan. Kaya nga, as early as now, yung Complan po natin, talagang pinakapatent na natin para hindi na pwedeng gayahin ng iba.
Imagine mo yung ganyan kagandang floor plan. Kaya lang, hindi na-activate kasi nga, sa turbo ka nag-focus. Hindi ka sa essential nag-focus. So saan dapat mag-focus? Essential. O ngayon, ito, may unified binary ka na, may unified unilevel ka pa. Ang maganda dyan, may pangatlong unified pa tayo at yun ay unified override. Ano yung unified override? Kasi po, yung binary ng downline mo at saka binary ng unilevel ng downline mo, may override ka pa dyan. Halimbawa, si Aaron, nasa isang site ko. Ito po, tingnan nyo ha. Bakit tinawag na unconditional income to? Kasi, pag nag-recruit ka, may binary ka. Pag nag-reorder ka, may unilevel ka. Eh bakit ito unconditional? Halimbawa, sa grupo namin ni Aaron at saka ni Manny, silang dalawa yung director. Okay? Sa grupo namin, halimbawa yung grupo namin panay-recruitment lang ang ginagawa. Nagre-recruit. So sa recruitment, kumikita ba ng binary? Yes. Sa reorder, kumikita ba ng binary? Yes. Oh. Recruitment nga lang ang ginagawa. So sa recruitment, nagbabinary, tama? Yes. Sa same recruitment na yun, nag-unilevel din ba? Yes. Ganon din kay Manny. Kahit recruitment lang ang gawin, may binary na, may unilevel pa. Unconditional. Yung dalawang flow ng income natin, kahit ano lang ang gawin mo doon, kikita ka ng lahat. Kikitain mo lahat. Bakit? Kasi recruitment nga lang ginagawa namin. So, ibig sabihin, nag-binary, nag-unilevel, nag-binary, nag-unilevel. May override pa ako sa kanila. May override pa ako. Bakit? Kasi sa binary niya at sa unilevel niya, may 10% ako. Sa binary niya at sa unilevel niya, may 10% ako. Imagine niyo yung logic. Kita na pinagkakitaan mo ba? Recycled income. Yan yung concept ng override natin. Kaya kung meron kang 10 na direct, na nagwa 100,000, meron ka na rin 100,000 kasi 10% each yun. Eh sa ibang kumpanya, anong ginagawa mo? Dahil ang nasa isip mo, binary, pumaris ng pumaris, downline mo na, ginulangan mo pa. Downline ni Aaron halimbawa, uy Rafi, kamahin siya sa apply mo. Ayan, lipat ka dito sa kabilang lift ko. Di ba? Ano nang kailangan eh, para pumaris ka ng pumaris eh. Dito gagawin mo ba yun? Hindi, tutulungan mo pa ito. Bakit? Kasi bawat kita niya may 10% ka. Yun yung concept ng override natin. Kaya kahit isa lang ang trabahuhin mo, 3 kinikita mo. Kahit isa lang ang trabahuhin mo, 3 kinikita mo. Pag sinabi kong unconditional, kahit ano ang gawin mo dyan, kikitain mo lahat. Hindi ko sinabing unconditional, wala kang gagawin, kikita ka. Hindi ba kasi ganun ang gusto eh. Unconditional income, kahit wala akong gawin, kikita ako. Hindi po ganun. Ang unconditional income, sa dalawang flow ng income, recruitment and reorder, kahit anong trabahuhin mo, maximize mo yung turbo. Gusto niyo ma-maximize yung turbo? Yes! Focus on your essential. Kung saan gagalaw yan, huwag dyan na nakagad nakatingin. Tingnan niyo po, ang ganda ng override natin. Kasi, sa override po natin, imagine mo, halimbawa, sabi ko nga, si Aaron, tsaka si Manny, okay, left right ko. Pag meron ako nakuha, dito ko lang dito ilalagay yan. Magiging malakas na yan eh. Kung may 100,000 binary si Manny, ang kailangan niyang gawin, hatiin niya, tig 50,000. Para kumita siya ng 50,000. Eh dahil natulungan ko na ng isang side, yung 100,000, hindi mo na kailangan hatiin. Pag meron 100,000 dito, yung 100,000, saan mo na lang ilalagay? Sa loob na lang. 100,000, ikita ka na ng 100,000. In return, anong income ko sa 100,000 niya? Meron akong 10,000. Eh paano kung lahat ng direct mo, ganun, natulungan ng isang side? Kaya know your priorities. Ang priority mo, maka-direct, kasi yung direct mo, bukod sa direct referral na bonus mo, okay, magkakaroon ka pa ng override. Ganyan lang kasimple yung concept ng business natin. Ganyan lang kasimple. Okay? Huwag nyo na masyadong pahirapin. Kaya kung gusto nyo ma-maximize yung turbo, trabahuhin yung essential. Kaya lahat kayong naka-attend dito, ayoko nang bukas mamumuli ito kay upline. Diba? Kung gusto nyo magpakausap, sige magpakausap kayo.
Pero yung para si upline na tumabaho ng network nyo, wag. Bakit? Kasi ang focus mo nga essential. Kaisa-isang account mo na lang. Hindi na multiple, kaisa-isang account mo na lang. Dalawa na lang yung ipopokus mo, di mo pa magawa. Kaya tingnan nyo, ang ganda ng retention ng kumpanya. Sa subscription po natin, sa 12,000 distributors natin, nasa 30+% yung mga nagsusubscribe. Diba? Ibig sabihin, 30+% ng company natin active. O ito pa. Ito, share ko lang. Kahapon may kumausap sa akin. Sir, may malaking papasok galing sa international. Asian country. Hindi ako nakapag-subscribe last month. Sabi ko, kasalanan mo yan. Hindi ka active eh. Tapos kung kailan may babangga na, tsaka ka lang mag-active. Kahapon na, dalawa yun. Tapos yung isang grupo, may pay-in sila. Ang dami din. Sabi niya, sir, sayang, wala akong kikitain sa binary dito. Kasi hindi ako nag-subscribe. Kasalanan mo yan. Business mo eh. Ito tanong ko, yung iba ayaw mag-subscribe eh. Ito tanong ko, bumili ka ng sasakyan. Sa'yo na yung sasakyan. ORCR nakatransfer na sa'yo. Okay? Bumili ka ng sasakyan. Pwede bang ginamit mo lang ng ginamit, hindi mo mini-maintain? Pwede bang ginamit mo lang ng ginamit, ayaw mong pagasolinahan? Yun yung concept ng business. Ginagamit nyo yan, pinagkakakitaan nyo yan, i-subscribe nyo yan, i-maintain nyo yan. Pag ayaw nyo, balik nyo na lang. Tapos ang plano, magsasubscribe ako pag may papasok na hindi ho pwede sa atin yan. Bakit? Kasi ang uni-level natin real time. Kaya dapat, yung subscription mo, before end of the month, bumili ka na for you to earn the following month. 1 month advance yan. Kaya tandaan nyo, ang co-plan, kanya-kanyang tahi yan eh, kanya-kanyang gawa yan. Iba yung pagkakatahi ng iba yung pagkakatahi ng sa atin. So sa atin, maraming maganda, hindi pwedeng lahat ng maganda nandiyan. Meron ka rin kailangang i-sacrifice. Sa ibang kumpanya nga eh, multiple account ka na eh, minimaintain mo pa lahat eh. Yan ang problema, pagsalpak mo sa Ascendra, ang ginawa mo, proud na proud ka po. Uy, niregister ko yung buong pamilya namin, lahat associate. Proud ka pa. Tapos ngayon, nung nandyan na yung maintenance, yung subscription, galit na galit ka, bakit lahat ito i-maintain ko, wala namang gumagalaw. Magkano yung isang associate? 8.5. O, 8.5, 56,000 plus 3.5, 59,500 yan, nasa 60K yan. 60K ginastos mo. Tapos, 899 times 7 yung i-maintain mo every month. Ito malupit. May nag-executive sa ilalim. Pag executive, magkano lang kumarga sa'yo? 600, 600, 600. 1.8 na nga lang, biyak-biyak pa. Ibig sabihin, ang kailangan mo, kabila. Wala eh. Yun yung sinasabi ko kanina. For you to win, you need to know how to play the game. Eh, magaling ka na eh. Kaya pagsalpak mo, ganyan gusto mo eh. Eh, eto. Tingnan nyo to. Magkano ang consultant? 45. Ito, 60K. O 45,500 consultant. Nakakuha ka ng isang executive. Ilan ang waiting leg niyan? 3-2. Di hamok na mas malaki. Ang kailangan mo na lang isang consultant sa kabila. Kikita ka na ng 3-2. Ilan ang i-maintain mo? 1,399 times 1. Kaysa sa 899 times 7. O ba't mas gusto mo pa to? Tapos ang dami niyan. Paglalagay ka ng tao sa ilalim. Ito ang pinakamalaking scam sa multiple account. Uy, trabahuin mo to, lalagyan kitang tao. Scam yun! Pag ito, nagtrabaho, bakit ko lalagyan ng tao? Eh, wala yung kailangan kong ilagay dyan. Eh, di dun sa mga weak link ko na yun ilalagay. O sino sa inyo nagkatotoo yung promise na gano'n ang apply nila? Wala. Tapos, pilit ka pa rin ng pilit ng multiple. One account is the future. Ang dami ng multiple accounts na company, nag-one account na eh. Yung mga hindi nag-one account na kumpanya, yun lang yung mga ayaw mag-one account kasi naka-one account ng Ascendra. Ito yan. Ayan yung future. And the reason why I'm telling you this, kasi gusto ko, alam nyo kung paano laruin. Alam nyo kung paano i-maximize. Malinaw ba? Yes!
Yan yung power ng turbo. Okay? So sa turbo, sir, paano yan? Kasi ang ibang networking company, panay-recruitment lang eh. Paano yan? Di ako magaling sa recruitment. Sa selling lang ako ng products. Very good. Bakit? Kasi sa selling ng product mo, bukod sa Unilevel, may binary ka pa, may overhead ka pa. Eh sir, recruiter lang talaga ako. Okay lang. Bakit? Kasi kahit recruitment ang gawin mo, bukod sa binary mo, may Unilevel ka pa, may overhead ka pa. Eh kung parehas ka magaling, mas maganda. Kaya yung ilusyon na ang networking daw dapat panay-reorder, makaluma na huyo. Nagbabago na. Nagbabago na. Makaluma na yun na dapat reorder lang, walang recruitment. Yun yung mga stair-step company pa. Dalawang flow ng income, recruitment and reorder. Pili ka dyan kung saan ka magaling. Pero ang maganda, kahit ano dyan ang i-focus mo, mapamaximize mo yung turbo. Malinaw po? Okay, so next natin, ito na. Papasok na tayo sa exciting part. Bakit kailangan mag-executive account? Diba? Sabi ng iba, executive, 200,000. Wala naman problema eh. Gusto mo ng malaking income, 8.5 lang naman gusto mong i-close. Ito, option lang naman to. But let me tell you, bakit importante itong option ng executive account? Number 1, okay? Maximum earning potential. Pag naka-executive ka, maximum na yung earnings mo. When I say maximum, okay? Kahit anong pumasok sa ilalim mo, makukuha mo yung points. Kahit anong i-recruit mo, makukuha mo yung direct referral. Alam niyo, yan ang problema sa atin eh. We want maximum, but we want the smallest investment. Ito po to be honest, meron po akong nakita sa YouTube na diniscuss niya yung kompla natin. Sabi niya, sa kompla ng Asembra, hindi pantay-pantay ang capacity kumita. Pag associate, may limit lang. Pag builder, may limit lang. Pag executive, doon mo makukuha yung maximum. Teka nga lang mo. Teka lang ha. Ano ba gusto mo? Nagtayo ka ng sari-sari store? Mas malaki pa kita kaysa sa SM? Ha? Gusto mo ba yun? Nagtayo ka ng sari-sari store, pero gusto mo mas malaki kita mo kaysa sa SM? Eh ano investment ng SM? Pinaganda, may aircon, makakatambay ka. Sa'yo, sari-sari store na, expired pa yung mga benta. Gusto mo mas malaki pa kita mo? Kaya ang daming tamad na Pilipino. Dahil sa mga ganung vlogger. Diba? Dahil sa mga ganung content creator. Hindi naman siya nakapag-network. Diba? Saan ka nakakita? Nag-aral ka ng matagal, nag-doktor ka. Tapos yung nag-aral ng vocational, gusto mo mas malaki kita kaysa ng doktor? Yun ang gusto natin minsan eh. Gusto natin maximum, pero we want our investment minimal. Total, uso naman yung kwentuhang simbahan ngayon kasi may sumisikat ngayon na Christian, di ba? O ito, pag nasa simbahan ka, magtanong ka, sino gusto pumunta ng langit? Lahat magtataas ng kamay. Sino yung ready mamatay? Wala. Paano ka pupunta ng langit kung di ka mamamatay muna? Yan sa business. Kung gusto mong kumita ng malaki, dapat ready ka mag-invest. O, sino sa inyo mga naka-executive na? O, ang dami na rin naman pala eh. Sino yung mga hindi pa naka-executive? Yan, okay lang. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya. Hindi naman namin kayo pinipilit. Alam niyo po, sa mga hindi pa executive, huwag po kayong magmadali. Okay lang yan. Huwag kayong magmadali, pero bilisan niyo, ha? Yes. Para ma-maximize niyo agad yung income. Maximum income. Maximum earning potential pag executive ka. Ito po, bibigyan ko kayo ng actual scenario. Okay? Sa actual scenario po natin, meron po akong nakita. Talagang ano po ito? Actual na to. Screenshot po ito ng dashboard. Ito malupit. Ang dami na pala niyang grupo, builder lang siya. Ito po kasi isang site na spillover sa kanya. Tingnan niyo po ito ha.
sa left niya, ang total BB niya, 110,800. Sana. Kung executive siya. Alam niyo po ang na-credit lang? 24,200. 86,000 yung na-forfeit ng mga binary value. Doon pa lang, nasa 86,000 na yung nawala. Paglipat dito sa kabila, sa kanan niya, 192,400 dapat. Alam niyo po ang na-credit lang? 79,200. Ibig sabihin, 113,000 yung nasayang. Ang nasayang sa kanya, 113,000 at saka 86. Kasi ito, babangga. Pero ito, may waiting pa sana siya. So, ang nangyari po, dahil builder lang siya, kung executive sana siya, ang total na kinita niya, dahil ang left niya, ang weak side niya, 110,800 sana. Magkano lang po yung kinita niya? 24,200. Ang na-forfeit sa kanya, 86,600. Hindi ko na para isa-isahin lahat ng may ganyan kasi ang dami niyan. Baka bukas pa tayo matapos. Isang example lang po ito. O ito tanong ko. Kung inactive na tong builder, i-award ko sa inyo yung account, bibilhin nyo? Hindi mo bibilhin? May ganyan ka ng tao? Bibilhin mo yan. I-executive mo yan. Oh. Diba? Kasi kita mo yung potential eh. Kaya lang, because this person was not able to see the potential, yan yung nasayang sa kanya. Actual scenario po yan. Ang ganda ng structure niyan. Talagang trumabaho. Actually, may mga dugsong-dugsong pa yan sa ilalim. Kaya lang, ito na lang yung pinakita kong structure. Imagine. Sino yung mga builder dito? Yeah, mag-executive na ha. Sayang yan. Okay? Pangalawa, executive lang yung gateway nyo papunta sa partnership rank. Ibig sabihin, kahit maka 1 million direct ka pa, kahit maka 1 million PV ka pa, basta director ka lang, consultant ka lang, builder ka lang, associate ka lang, hindi ka makakatawid sa partnership rank or prime partner. Para ka makatawid, kailangan executive ka. Ngayon ito, sir, ano bang advantage ng prime partner? Wala naman yatang advantage yan eh. Ewan, dahil napakaganda mong lalaki, pakibura niya lang yan. Oo. Diba? So ngayon, ano bang advantage ng prime? Kung klase kahit nakatalikod ka, ang ganda mong lalaki, ewan na. Huwag ka na naharap, okay na yan. Ito po, talagang isa sa may magandang testimony to sa atin. Baka naman naka-builder ka lang. Oo. Diba? Ngayon, ito po tignan nyo. Okay? Ito tignan nyo. Ano bang advantage ng prime partner? Ano bang advantage pag prime partner ka? Remember, sa override natin. Ang override natin, pag executive ka, meron kang 10% sa first level. Sa binary. Pag prime partner ka, alam mo ba na meron kang 10% sa first level at 5% sa second level. Okay? So pag executive ka, sa first level meron kang 10%. Pag prime partner ka, sa second level, meron kang 5%. Gaano ka potential ang 5%? Mas maliit naman pala sir eh. Ito tanong ko, halimbawa, nakadirect ka ng 10. Sa 10 na yan, meron kang 10%? Eh paano, kung etong 10 na to, nakadirect din ng tig sa 10. 10 times 10, ilan ang second level mo? Tapos meron kang, ano mas malaki? 10% sa 10 o 5% sa 100? Kaya pag naging prime partner ka, talagang mas masarap ang buhay. Sino mga prime partner dito? May mga prime partners na tayo. Very good. May mga prime partners na. Ang tanong, sir, gaano ba kahirap or kadali mag-prime partner? Simple-simple lang mo mag-prime partner. Para ka mag-prime partner, ang kailangan mo lang,
Dalawang direct na builders up. Ibig sabihin ng associate di counted. Dalawang direct na builders up, left and right, sa isang buwan. Gaano kadaling magkaroon ng direct na builder? Ibig sabihin, halimbawa may grupo ka na, basta may dalawang direct ka na i-spill over mo dyan sa left, ganun din sa right, basta may direct ka, may i-spill over yan, kuha mo na yung unang requirement. Kaya o kaya? Hira naman, 4 na direct lang. Yung iba nga sa atin, nung merong gadget fund eh, umpisa pa lang ng buwan, may 4 na direct na agad na builder eh. O yung sumunod daw, may naiinip yung RN eh, may lakad ka ba? Second, bukod sa tig-2 builder and up, left and right, ang kailangan mo lang 15,000 PV. Left and right. Ano yung 15,000 PV? Ang isang executive po, 9,000 PV na yun. Ibig sabihin, pag may 2 executive dito, 18,000 PV na yun, hit mo na yun. Halimbawa, dito sa kabila, may isang executive, 9,000. May 3 consultant, 3,000 each, 6,000. So, nakuha mo na yung 15,000. Ganun lang kadali, ganun lang kasimple. Sir, kailangan ba direct ko yung 15,000 PV sa left and right? Hindi po. Kahit direct ng direct mo, kahit galing sa upline mo, kahit in-spill over yan, basta meron kang 15,000 sa left and sa right, prime partner ka na. Ganun lang kadali, di ba? Ang daling mag-prime partner. Ano yung pangatlong requirement? Sir, may pangatlo pa ba? Oo. Kailangan, executive ka. Kasi pag di ka executive, kahit anong pilit mo, sige, 1 million PV na ako, wala pa rin. Ito lang yung gateway mo para ka maging prime partner. Eh, tignan nyo po, sino sa inyo may mga second level na? Imposible naman, ang tagal mo na, wala ka pang second level. Ibig sabihin, may direct ka na. Yung mga direct mo, may direct na din. Sino may ganun? Halos lahat kayo meron na. Sayang! Sana kinita mo na yun kung prime partner ka. Kaya nga sabi ko, huwag kayong magmadali, pero bilisan nyo. Para umpisa pa lang, na ma-maximize mo na agad yung income mo as prime partner. Huwag naman sanang bukas, sir. Nahit ko na yung requirement sa prime partner. Anong position mo? Builder. Malinaw po yan ha. Ito yung napakadaling requirement. Pero para mangyari yan, dapat kung executive ka na, ano pang hinihintay mo? Dapat this month, i-hit mo na yung prime partner para starting next month, hanggang second level mo, may override ka na. Yes. Yan yung sinasabi ko. To maximize, di ba? To win the game, you need to know how to play the game. Kailangan alam mo kung paano yung tamang galawan. So your only gateway to partnership rank is executive. Walang ibang gateway. Di director, hindi consultant, hindi. Next. Fast-paced yung business natin. Ibig sabihin, may spillover ka kahit ayaw mo. Diba? Kung ikaw yung partner na mayabang, huwag mo akong lagyan ng spillover, apply, kaya ko to. Akin lahat to. Wala kang magagawa. Bakit? Kasi basta si apply nagdidirect, may i-spill at may i-spill lang yan. Ibig sabihin yung business natin, sino po nakaranas na ng spillover dito? Marami nang nakaranas ng spillover. Ibig sabihin, hindi malayo na yung apply mo may spillover sa'yo yan. Paano kung executive yung na-spillover sa'yo? Tapos, builder ka lang, 1,000 lang. 90% ng points, wala. Paano kung sa weak leg mo pa? Paano kung sa weak leg mo pa na nilagay? Hindi mo na maximize. Imagine mo, na-spillover ka na, nalungkot ka pa. Diba? Na-spillover na, nalungkot pa. Kaya nga napaka-importante na executive ka. Sabi ko nga, that's the only investment na gagawin mo. Pag-executive ka, pagkatapos niya, tuloy-tuloy na yung business mo. Diba? Imagine mo, may spillover ang day.
Sa ayaw at sa gustong may spilloveran ka. Alam niyo ang problema? Ang dami sa atin ang bababa ng position pa lang. Hindi niyo ba alam na pagka hindi pa kayo executive, kayo din ang nagpapakupad ng grupo niyo? May papasok executive. Please, sabihin mo muna. Consultant na lang muna. Bakit? Kasi consultant ka pala. Imagine mo, pay in na, pinigil mo pa. Pay in na, pinahinto mo pa. Samantalang yung iba, talagang takam na takam sa pay in. Pagka hindi ka naka-executive, ikaw mismo yung magpapakupad ng business mo. Kaya pa nga, dito, founding partners, mga leaders. O yan, Lindsay, Aaron, yan, Sir Rafi, Dogs. Pag may mga downlines kayo na nagsabi, Sir, ang hina ng income ko. Ang una niyong tanong, ano yung account? Pag sinabing builder, mahina talaga yan, huwag ka mag-expect. Ang liit naman ng invest mo eh. Maximum income requires maximum investment. Kahit saan naman ho kayo eh. Diba pag nasa mall kayo, o kaya bibili ka ng iPhone. Pag bibili ka ng iPhone, may Pro Max pa. Pwede bang binili mo Pro, tapos yung expect mo yung specs na kagaya ng Pro Max? O, bumili ka ng iPhone, 256, 512, 1 terabyte, may 2 terabyte na nga rin ngayon eh. Terabyte lang yung dinagdag, magdadagdag ka ng bayad eh. Ganun din sa business. Gusto mo mas malaking income potential, lakihan mo investment mo. Sa iPhone, di ka nagre-reklamo. Dito, nagre-reklamo ka. Yung iPhone, di mo naman pagkakakitaan. Ito, business to, pagkakakitaan mo to. Kaya alam nyo, minsan, masakit mag-mentor eh. Kasi pag nag-mentoring ka, ang dami nagagalit sa'yo. Alam nyo, ang mentoring, ang titignan nyo mali, hindi yung tama. Punta kayo sa doktor. Pag sinabi ng doktor, uy, Manny, ang healthy ng lungs mo, very good. Ang healthy ng heart mo, very good. Ganun ba yung doktor? Ang pupunahin yung mali. Ito nga masaklap eh. Yung doktor, pinunan na yung mali, nasaktan ka na emotionally, nasaktan ka pa physically. Diba? Halimbawa, sinabi, may cancer ka, stage 4. Iiyak ka pa. Kailangan injectionan ka. Imagine mo, nasaktan ka na emotionally, sasaktan ka pa physically, injectionan ka. Diba? Doble iyak mo. Tapos pagkatapos ang tatanong mo, Dok, magkano? Sinaktan ka na, magbabayad ka pa. Dito, masaktan man kayo, libre ba? Yayaman ka pa. Kaya sana ho, walang masasaktan ha. I am just showing you how to maximize your income. Tinuturo po namin sa inyo kung paano ma-maximize yan. Okay? So next, business mindset, capitalization. Yan yung sinasabi ko. Maximum income requires maximum investment or capital. For the past few months, simula po, I think October or November last year, may mga groups po akong nami-mentoran dito. Tama? May mga grupo akong inuupuan. And ako po, very keen observer ako. In fact, kung makikinotice nyo, minsan pati nga yung mga pangalan ng mga downlines, alam ko eh. Alam niyo po, very observant din ako. Nako-compare ko yung mga grupo na nami-mentoran ko. Ito po, no harm meant ha. Meron ako mga grupo na na-mentoran na talagang nakita ko kukunti lang sila pero panay executive accounts. Yan, sila Aaron, sila Lindsay, nag-mentoring kami sa grupo nila. I think 4, 5 lang eh. Pero makapasok sa top. Meron naman ako nakita, ang dami, havers. Ang dami pero hirap na hirap sila. Alam niyo po kung bakit? Kasi nung mga pinag-check ko yung account, associate builder. Ako, hindi po ako nag-a-attack. Sinasabi ko lang. Hindi natin dinidiscriminate yung mga associate and builder. Pero pakiusap lang, kung associate and builder ka, don't expect maximum result. Minimal lang yung pinasok mo eh. Kaya, doon ko
eh. Sabi ko, kaya ang hirap iangat yung level. Kasi level pa lang mismo nila, harang na eh. Ibig sabihin may ceiling na eh. Ikaw ba, naka-associate, naka-builder ka, ganun ka ba ka-confident magsara ng executive? Baka nga pag may kausap ka, di mo ma-open yung portal mo kasi makikita associate builder ka lang eh. If you want to treat yourself as leaders, diba, umakto tayo na leader. Kagaya niyan, diba, sa business, anong tinuturo natin ngayon? Dalawang C ang kailangan. Ano yung dalawang C? Capital and customer. Yan, kabisado ni Merla yan. Oh, meron kami one time dito, taga Belgium, di ba? Lapit sa akin si Merla. Sabi niya, sir, paano ko ito kakausapin? Kinakabahan siya kasi na-scam daw ng 600,000. Sabi ko, ano ka ba? Yan nga masarap kausap eh. Bakit? Yung iba alam nyo kaya hindi na-i-scam? Walang ipapa-scam. Talagang pera eh. Yun, ibig sabihin na-scam siya, ibig sabihin, hindi lalabas siya. Nung nakausap ko siya, sabi ko sa kanya, ma'am, balita ko po na-scam kayo ng 600,000. Good news, hindi pa po kayo talo. Bakit? Kasi hanggang may paraan para ma-recover mo yan, ma-recover mo yan. Ako nagte-trading po ako. Sa trading, kahit bumaba ang value ng hawak mo, hanggang di mo ina-out, hindi ka talo. Out lang yan, pag talo ka lang, pag in-out mo na, pag pinigil mo na. So sabi ko sa kanya, meron pa pong paraan at dito po yung Ascendra. Sa Ascendra, dalawang silang po ang kailangan. Capital and customer. In-explain ko yung capital, in-explain yung customer. O, tapos, ang sabi ko sa kanya, ma'am, alam niyo po kung bakit marami nai-scam? Dahil lang din dun sa dalawang C. Yung iba may capital, ayaw naman kumuha ng customer. Ang gusto nila, ibang tao magpapalago ng pera nila. Kaya ang nangyari, nung pinalago ng iba yung pera, tinakbo. Yun po yung nangyari sa inyo. Yung iba naman, kayang palaguin yung customer, kayang magkaroon ng customer, kaya lang ayaw maglabas ng sariling kapital. Scam pa rin yun. Bakit? Kapital ng iba, yung pinapalago mo. Kaya sa business natin, dalawang siyang kailangan, capital and customer. Non-negotiable yan, walang tawad-tawad. Hindi porkit may pera ka, kikita ka na. Kailangan, may pera ka na, may customer ka pa. Huwag na ho kayong mag-overpromise sa mga kausap niyo. Kasi hanggang ngayon, uso pa rin, wala kang gagawin, scrolling lang. Kahit maiyain ka, kikita ka. Diba yan yung mga post natin, kahit maiyain ka, kikita ka. Sino na-recruit mo? Mga maiyain. Scroll lang. Sino na-recruit mo? Mga tamad. Tapos next mo pa, turuan kita, G. Ano to? Basketball? O, G na tayo, G na. Business yung usapan eh. Alam niyo po, the market and the marketing are becoming wiser. Tumatalino ang market. Dati okay lang mag-post ka, open-minded ka ba? Gusto mo ba ng extra income? Di ba? Ngayon try mo yan, open-minded ka ba? Pagtatawanan ka na, networking yan eh. Pati marketing tools natin, nagbago na. Di ba? Dati pwedeng add ka lang ng add sa Facebook. Pag add ka ng add, ano na nangyari? Nababan ka na. Nare-restrict ka na. Dati pwedeng message ka ng message, ayan, ban na, restrict na. Eh syempre sabi ni Facebook, teka lang, pinagkakakitaan yung platform natin ha. Boosting. Oh. Dati basta may pera ka, karga mo sa boosting, kikita ka eh. Kahit sinong matamaan nun, okay na yun eh. Ay, teka lang, parang masyadong lumalawak yung boosting, lagyan natin ng specifications. Doon pinasok yung ads. Boosting and ads, parehas lang naman. Ang ads, may specifics nga lang. Ngayon, akala nyo yan pa rin yung gumagana? Marami nga akong alam dito, 2 linggo na nagpapatakbo ng ads eh. Hirap makatarget. Kasi nasira na yung algorithm. Mula sa mga previous companies natin, yan pa yung dinala natin dito. Uy, huwag mong sisihin si Ascendra. Kayo ang sumira ng sarili nyong algorithm. Kaya ang kailangan, mag-strategize ka. Bukod sa pinapatakbo mo ngayon, dapat bumubuo ka na. Bumubuo ka na ng panibagong market mo. Kaya yan yung tinuturo natin dito sa IPS. Imagine niyo, binigyan na kayo ng magandang complan, binigyan pa kayo ng strategy kung paano mo ma-maximize. If not Ascendra, sino yung kumpanya magbibigay sa inyo ng ganyan? Maniwala kayo, lumipat kayo ng ibang kumpanya after ilang months, mamimiss nyo rin kami. Hindi basta-basta yung kumpanya natin.
Hindi basta-basta ang Ascendra. Then lastly, ito, psychological wallet. Have you heard of psychological wallet? Yes. Dito na rin natin ito tatapusin, psychological wallet. Psychological wallet is very important. Alam niyo naman po ang wallet, di ba? Yes. Ang wallet, lagayan ng pera. Ang psychology is the way you think. Okay, so ang psychological wallet is the way we think about money. Paano mo ba isipin ang pera? Ako po, ewan ko but this is my experience. Nung bata pa ako, para sa akin, pag na-trip ako ng mga magulang ko sa Jollibee, parang luxury na, parang sobrang saya na. Tama? Yes. Pero ngayon, ito yung panahon na pag binigyan mo ako ng Jollibee, maski ako mauumay na. Jollibee naman tayo, sir, para maiba. Hindi na iba sa akin yun. Dati, nung mga panahong bata tayo, hindi ka pa nakakaranas ng mga Louis Vuitton na sapatos. Diba? Masaya ka na sa Alban, sa Vans. Huwag mo nang tignan yung Louis Vuitton ko. Ano ha? Tignan mo pero bago ka magkaroon ng ganyan, yung mga sapatos mo, mga mura lang. Diba? Dumating tayo sa point, diba, na para sa atin, ang 1,000 para sa damit mahal. Pero pag lumaki na yan, ibig sabihin, yung 1,000 para sa damit, makikita mo ang mga mayayaman, walang halaga yung 1,000 para sa damit. Yun yung psychological wallet. And remember, yung iba kasi ang tinuturo, expand your psychological wallet. No, you don't need to expand it. You need to make it deep. Kailangan ang psychological wallet mo, palalimin mo. Ang tanong, halimbawa, ito yung graph. Kung gusto mong palalimin yan, kung gusto mong palalimin to, halimbawa ito yung lupa. Kung gusto mong palalimin, ano dapat mong gawin? Maghukay ka ba dyan o mag-imbak? Maghukay. Hindi pwedeng mag-iimbak ka dyan. Pag nag-imbak ka, tataas yan. Kung gusto mong lumalim yan, dapat humukay ka ng humukay. Ganon din ho ang psychological wallet. Gusto nyo maging malalim ang psychological wallet nyo? Kailangan humukay muna kayo. Anong ibig sabihin? Diba? Hindi pwedeng puro ka lang, wala kang umo. Anong ibig sabihin? Atensya na po kung meron mga kumakain sa Zoom dyan. Hindi pwede na ang gusto mo, puro pasok, wala kang nilalabas. Kung gusto mo na lumalim yung psychological wallet mo, mag-umpisa ka sa paglalabas. Gusto mo ma-maximize yung business mo? Mag-executive ka muna. Tingnan nyo to. Alisin mo yung Ascendra sa equation. Gusto mo kumita ng 100,000 per month. Gusto nyo ba yan? Yes! Gusto mo ng 100,000 per month. Anong business yung i-investan mo ng 8,500? Sige nga. Money. Oo. Madaming business na 8,500 pero wala kang kikitain. Alam niyo po ba, pagka sa isang businessman, business tycoon, or may alam sa business, kaya nga ho ang batas sa Pilipinas, okay, 6% annual interest. Alam niyo po ba na pag ang pera kayang kumita ng 6% sa isang taon, good business, good venture na yun. Ibig sabihin, sa investment mo na 100,000, ang i-expect mo lang dyan sa isang taon, 6%. Magkano ang 6%? Ibig sabihin, ito yung investment, ito yung income. Ikaw baliktad eh. Gusto mo ito yung income, tapos ito yung investment. That is psychological wallet. Ganyan ka-importante ang psychological wallet. I don't know if you have heard this story. Meron daw pong mag-ama na nangingisda. Nung nangingisda po sila, nakahuli yung ama ng isda. Nahuli niya, ang laki. Ang laking isda. Mga nasa 3 feet yung laki. Di syempre, tuwa yung anak niya, 3 feet oh. Alam niyo po ginawa ng tatay? Pinakawalan ulit sa dagat. Huli ulit siya. Aba, mas malaki. 4 feet. Anong ginawa? Binalik ulit, pinakawalan.
Yung pangatlong nahuli, ang liit. Ang payat. Nagulat yung anak. Kasi ina-expect niya, maliit lang yan, papakawalan. Hindi. Yun po yung inuwi niya sa bahay. Ang tanong ng anak, Tay, bakit yung malalaking isda pinapakawalan mo? Yung maliit, ang liit na nga, yun yung kinuha natin. Alam niyo po sabi ng tatay? Anak, kasi yung lutuan natin sa bahay, maliit lang. Pag yan ang inuwi ko sa bahay, magagalit sa akin ang nanay mo. Hindi na mailuluto yan. Kaya kailangan maliit lang kasi yun lang yung kasya sa lutuan. Moral of the story, psychological wallet. Kaya hindi ka makadagit ng malalaki kasi ikaw mismo yung lagayan mo. You want maximum income? Yes! You want maximum result? Yes! Executive account. Sino dito yung mga hindi pa naka-executive? Matinong tanong, taas ang kamay. Bibigyan ko kayo ng tanin. Hindi mo yung brand. Bibigyan lang. Yung mga hindi pa naka-executive, have a goal. Magkaroon kayo ng goal. Magkaroon kayo ng goal. I-goal nyo na before end of the month, kung halimbawa builder ka, kailangan makapag-consultant ako. Pag sa sarili mo, hindi mo maabot yung goal, huwag ka na mag-expect na may makukuha ka pang tao. Diba? Proud na proud ka eh. Pag tinanong, sino sa inyo yung leader? Oh, leader up, sir. Leader, tapos account mo, associate. Anong lumalabas? Ang baba ng psychological wallet. May nagpa-mentoring sa akin eh, sir, ano po ba yung dapat kong gawin? I think this is 3 nights ago. Ano po ba dapat kong gawin? Sabi ko sa kanya, bro, alam mo naman dapat gawin. Alam ko yung account ng mga downlines mo, panay associate builder lang yan. Ang una mong gawin, patargetin mo muna sila kung consultant man lang at least. Or, mag-executive. Simulan nyo sa sarili nyo. Turo ka ng turo na kailangan ng capital. Ikaw, ayaw mo ng capital. Ang baba ng psychological wallet. Alam nyo, pag mas malalim ang psychological wallet mo, mas malaki ang motivation mo. Tignan mo, iba confidence, iba tindi pagka-executive. Kahit wala pang income yan, papakita niya yung dashboard niya, yung portal niya, kasi executive yan. Diba? Pag ikaw mismo, diba, ikaw mismo, alam mo sa sarili mo, na ang baba ng package mo, wala yung confidence, wala yung motivation, para talagang mag-open ka, mag-share ka ng executive account. Nung bata ako, isa sa favorite ko laro yung text. Alam niyo yung text ng mga bata tayo? Yes! Yung gano'n, no? Yung isa laro. Tatlo. Oh, yung mga millennials, mga Gen Z, hindi na naabutan ito. Kami lang nakakaalam nito. Yung pagka ginanyan mo siya, di ba? Parang nakapustura ka pa eh. Nagpe-bend ka pa, parang may science yung pang-bend mo eh. Pagka ginanon mo, di ba? Kailangan yung pato mo iba. Di ba, alam niyo may term tayo doon eh. Pagka tumaya ka sa text, yung term na, taya ko na, pati pato, pati panabla. Ibig sabihin, paubos ka na. Taya mo na, pati pato, pati panabla. Alam niyo po, dito sa business natin, yung mga naka-executive, yun yung mga nakataya na, pati pato, pati panabla. Yun yung tipo, wala ka nang ibang gagawin kundi mag-succeed. Gusto mo bang mag-succeed eh? Gusto mo mag-succeed eh, ang problema, hindi ka naman nakataya. Associate builder na nga lang, D1G1 pa. Ibig sabihin, D1G1 ka na, libre ka na. Pati sa subscription, may reklamo ka pa. Aray ko. Deeper psychological wallet, bigger motivation. At pag mas malaki ang motivation mo, ang mangyayari sa'yo, bigger result. You want bigger result? Yes! Baliktarin natin yung equation. Bigger result? Para magkaroon ka ng malaking result, ano kailangan mo? Bigger motivation. Para magkaroon ka ng bigger motivation, ano kailangan mo? Deeper psychological wallet. At kung gusto mo ng mas malalim na psychological wallet, kailangan bukayin mo, di ba? Kailangan maglabas ka. Anong kailangan mo ilabas? Ganun lang kasimple. Papahirapan nyo pa. Ibig sabihin, bago tayo magtapos, anong kailangan mong gawin?
essential. Working backwards lang, di ba? Executive. Sa mga hindi pa naka-executive, malupit pa, naka-executive ka, nagpilit ka pa ulit mag-executive. O, sa mga naka-executive na, tapos na step 1. Step 2, focus on your... And lastly, after that, ano na kailangan mong gawin? Yung turbo, kusa ng gagalaw para sa inyo. So, kasi essential, yung ipon mo at pang-enjoy ng pamilya mo, sagot na ni Ascenda. Yes. Yes. Overtime ako. But before I end, sabi kasi sa amin ni Sir George, 1 hour lang yung itong training. Magto 2 hours na ako. But anyways, sa mga susunod 1 hour na lang. First time kasi natin eh. Ganun talaga pag first time eh. Masaya ka pa, excited ka pa. So, ito po before I end. Bibigyan ko lang kayo ng konting motivation. Do not treat Ascendra as a business. Bakit? Kasi kung tingin nyo ang Ascendra business sa aming buhay ito, buhay ko. This is our life. Kaya nga, sinare ko sa inyo yung psychological wallet eh. Bakit? Kasi sa buhay, importante yung psychology. Kagaya yan, ano yung mga psychology natin? Nagtitipid ako. Alam niyo yung tunay na ibig sabihin ng nagtitipid? Alam niyo ba yung tunay na ibig sabihin ng nagtitipid? Pag sinabing nagtitipid ka, ibig sabihin may kakayanan ka. Pinipili mo lang na huwag ilabas yung kakayanan mo, yun ang nagtitipid. Yung iba hindi nagtitipid, wala lang talagang choice. Tama? Naalala ko tuloy kami ng misis ko before, kung mga panahon talagang sad-sad kami. Every time na bibili kami sa tindahan, wala eh. Talagang ang sinasabi namin sa isa't isa, parang nagkikrave ako sa sardinas. Araw-araw nagkikrave sa sardinas. Hindi ka nagkikrave sa sardinas. Wala ka lang talagang pambili. Wala kang choice, di ka nagtitipid. Kasi ang tunay na nagtitipid, may kakayanan. Kaya lang, may pinag-iipunan, kaya hindi niya nilalabas. O sino sa inyo yung mga nagtitipid? Maniwala ako sa inyo. Wala lang talaga tayong choice. Dalawang klase na nagtitipid eh. Yung isa nagtitipid by choice. Yung isa nagtitipid because of limitations. Pero pag malalim yung psychological wallet mo, hindi mo na madadanas yung pagtitipid dahil may limitation ka. Kanino ang unang step kung gusto mong lumalim yung psychological wallet mo? Sa amin ba? Sa iyo. Ukay ka muna. Kaya masabi ko sa inyo, if you think, kung psychological wallet din naman yung pag-uusapan, kung kayo nag-invest sa Ascendra, yung Ascendra, mas malaki po ang invest sa inyo. Di ba? Know the truth? Gusto nyo malaman ng katotohanan? Every Wednesday, magre-report ako kay Sir George. Lahat ng mga wallets nyo, ine-extract ko kung magkano laman. Bawa ito, 2 million naman ang wallet nito. Abangan nyo mamaya, 2 million yung laman ng wallet. Hindi. Lahat ng laman ng wallets nyo, sa portal nyo, kino-compute namin lahat yun. So halimbawa, ang total ng lahat ng laman ng wallet ng distributors nasa 50 million. Tingnan nyo po yung discipline ng CEO natin. 50 million. Ang gagawin po niya, yung bank account po natin, kung saan kinukuha yung payout, isasarado niya yan kung magkano to. So kung halimbawa, 50 million, sabihin na lang natin may 40 million dyan ngayon, dadagdagan niya ng 10 million. Ganun tayo ka-safe. Bakit? Para anytime na magsabay-sabay kayo, kahit magsabay-sabay kayo ng withdrawal, walang maiipit na pera sa inyo. Sa ibang kumpanya, delay na payout, nilalaban mo pa. Ito, tayo, safe na safe yung pera nyo, ganyan ka-stable si Ascendra. Ano pa? Meron pa po tayong isang account, doon naman natin ilalagay yung lahat ng cost of goods. Nagbibigay din ako ng report kung ilang best barley na benta, halimbawa sa associate, ilan yung lumabas na best barley fusion. Lahat po ng cost of goods, siniseparate din natin yan. So ibig sabihin, sigurado na tayo sa payout nyo,
sigurado pa tayo na regular yung produkto natin. E paano yan, sir? Nautusan tayo ng Omega Life. O hindi po yung pera namin na may problema. Ang lakas nyo kasi. Ayaw nyo mautusan ng Omega Life, okay, order. Kaya lang nabigla tayo eh. Ang ganda ng produkto eh. Pero my main point is this. Safe yung payout. Safe yung produkto. Ito pa. Safe yung operations ng company. Bakit? Sa total sales po natin, may sineseparate din kami sa another account na lahat ng percentage na pang-operations expense nandiyan. Ibig sabihin, sure tayo na may sweldo mga staffs natin, sure tayo na may pambayad sa kuryente, sa rent. Ang hirap naman pagpasok nyo rito, walang kuryente. Imagine niyo kung gaano ka-safe yung kumpanya natin. Lahat ng yan segregated. Bakit? Kasi ang mindset ng iba, ang produkto nandiyan ng pera. Alam niyo po sa networking, dumarating ang point na mas mabuti pang huwag mo na ibenta ang produkto. Dahil pag nabenta mo yan, sa commission pa lang ubos na yung pera. Sa atin hindi mangyayari because sinisecure natin lahat. Kaya tignan niyo po ano naging resulta ng Ascentra. Imagine mo, saan ka makakita 7 months old na company, may sariling insurance agency. Maraming ibang kumpanya na networking na nagbebenta ng insurance na hanggang ngayon walang sariling insurance agency. Nakikigamit pa ng lisensya ng iba. Tayo po may sariling insurance agency. Eh paano naman sir, para saan yan? Para po in the future, hindi na lang networkers ang target mo, ang market mo. Para in the future, halimbawa may kilala kang construction company, pwede mong galing dito, may mag-i-explain sa kanila, pag pumili, meron kayong komisyon. Kita niyo yung future? Ano pa? Saan ka makakita ng kumpanya na 7 months nakapagtayo ng sariling IT firm? IT company. Nung grand launch natin, i-present natin yung IT company natin. Sa tingin niyo po ba basta-basta yung IT company natin? Saan ka makakita na may sariling AI? Hindi tayo nakiplug sa OpenAI, sa ChatGPT. May sarili tayong AI natin. At ito lang po, ang kumpanya natin nag-invest, okay, ng 8 digits. When I say 8 digits, hindi bababa sa 10 milyon. Saan ka makakita ng kumpanya na nakapagbigay ng 114 million na komisyon, nakapagtayo pa ng another company na hindi bababa sa 10 billion ng investment? Safe na safe pa ang payout mo. Kaya huwag yung babasta-bastahin yung Ascentra. Marami kasi sa atin hindi nakikita yung future, yung nakikita mo lang yung ngayon. Huwag yung basta-bastahin yung kumpanya, alam nyo kung bakit? Kasi yung iba sa inyo baka tulog na. Kami nagpo-compute pa rin. Ibig sabihin, kung sa inyo, business ang Ascentra, sa amin, buhay namin ito. CEO tayo, na sobrang tindi ng financial discipline. May CFO tayo na matindi rin ng control. May CSO tayo na napakabilis mag-isip. Switch on. IPS. Meron tayong COO, nakita nyo naman yung Ascentra experience natin. Meron tayong COO na matindi rin ng pag-iisip. Tapos may video tayo, wala lang. wala namang bag. Wala namang bag, magagaling na sila eh. Diba? Pero alam nyo po, napakasarap ng buhay dito sa Ascentra. Yes. Kaya kung hindi malinaw yung future sa inyo, sa amin po, iba yung future. Talagang para sa amin, hindi namin ito business. Buhay namin to. Mga buhay nyo nakataya dito, buhay din namin. Kaya, di ba, bago maging negative, bago mag-isip ng ibang kumpanya, pag-isipan niyo muna kung ano yung future na sasayangan niyo. Huwag yung may narinig ka lang, ayaw mo na agad. Iba po yung future na hinahanda ng Ascentra para sa inyo. Okay? So, dyan po nagtatapos yung ating session. I hope marami
po tayo natutunan. Maraming salamat.